Si Asta, na isang mage na tagapag-ayos ng problema para sa bahay Declan, ay nangungupit ng isang aklat sa kanyang pagsisikap na gawin ito. Hinabol siya ng mga mamamatay tao pero pinatay niya silang lahat, iniwan ang huling tao para mapahirapan at makuha ang impormasyon mula sa kanya. Hinawakan ni Asta ang hunter gamit ang kanyang mahika, tinatanong kung paano gamitin ang mahalagang aklat pero ang lalaki ay nagsabi na hindi niya alam. Nagsisimula ng maunawaan ni Asta na hindi alam ni Declan ang halaga ng aklat dahil kung alam niya, hindi sana niya ito inililibing sa isang kalawang na basement. Gayunpaman, hinabol pa rin nila siya kahit na mukhang hindi alam ni Declan kung paano gamitin ang aklat. Iminungkahi ng hunter na ipasa ni Asta ang aklat upang matulungan siyang humingi ng awa sa pinuno ng angkan. Tinatanggihan ni Asta ang alok at sinasabi sa hunter na siya ang magwawakas sa kanya. Biglang bumukas ang isang portal sa likod niya at nakakaramdam siya ng nakakatakot at napakalakas na aura na nagmumula rito. Ang aura ay nagmula pala sa isang astig na lalaki na may dalang tungkod. Mukhang siya si Feren Declan, ang pinuno ng angkan ng Declan. Sinasabi ni Feren kay Asta na nais niyang maibalik ang aklat at pagkatapos nito ay maaari silang mag-usap ng mabilis. Nababalutan si Asta ng labis na kapangyarihang nakatayo sa harap niya. Matagal na siyang troubleshooter, higit sa 10 taon, at kalahati niyon ay ginugol niya sa bahay Declan, ngunit ngayon lang siya makakakita ng malapitan sa pinuno ng bahay. Ang pamilya Declan ang pinakamakapangyarihang pamilya sa silangang kontinente at may mga bulong na ang pinuno nito ang pinakamalakas na mahika sa kasaysayan nito. Naiintindihan ni Asta kung gaano kapanganib si Feren pero pinipili niyang magpapakul. Tinanong niya si Feren kung interesado siyang kunin ang nakaw ng iba, isang walang hiya na gawain. Ngumiti si Feren nang marinig ito, ngunit kinakabahan si Asta dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin nito na naroroon mismo ang pinuno ng bahay. Napilitan si Asta aminin sa sarili na si Feren ang may pinakamakapangyarihang aura na kanyang nakita kailanman. Ipinapalam ni Feren kay Asta na madali niyang mapapatay ito at makuha ang aklat mula sa kanya pero nais niyang mag-usap muna sila. Sinasabi ni Feren kay Asta na nais niyang bumalik siya sa pagtatrabaho para sa bahay Declan at ipinapangako niya na malilimutan niya ang lahat ng kanyang kasalanan kung babalik siya at ibibigay din ang aklat. Inamin ni Feren na may kahanga-hangang talento si Asta at ayaw niyang masayang ito. Namangha si Feren na nagmula si Asta sa gray zone pero nagawa niyang mapag-aralan ang mga talagang epektibong pamamaraan. Pinapaganda ni Feren ang alok niya, sinasabi kay Asta na talagang makakaya niyang magtagumpay kung papayagan niya ang House Declan na tumulong sa kanya. Matapos sabihin sa kanya ang lahat ng maaaring makuha mula sa pagbabalik sa bahay, tinapos ni Feren ito sa pinakamahalaga, ang pagbabalik ng aklat. Sa sandaling iyon, sinasabi ni Asta kay Feren na pumayag na siya sa mga kondisyon nito at nakahinga ng maluwag si Feren. Ngunit, ipinaalam ni Asta kay Feren na may kondisyon siya. Bigla, hiningi ni Asta ang pinakamatindi at walang awa. Sinabing ipasa ni Feren ang posisyon ng bahay sa kanya at maaari niyang isaalang-alang ang pagbabalik ng Tomo. Ipinapakita kung gaano siya kalupit, pinapatay ni Asta ang taong kanyang ginagawang bihag. Nagalit ito kay Feren at sinabihan niya ito na maaaring siya ay mamatay dahil sa landas na pinili niya. Alam ni Asta na hindi mali si Feren pero tumutulak pa rin siya upang atakihin si Feren dahil gusto niyang sukatin ang kanilang lakas. Madaling naipapasa ni Feren ang asul na atake ni Asta gamit ang kanyang pulang shield. Napagtanto ni Feren na kailangan niyang turuan si Asta ng leksyon upang maunawaan niya na hindi sila magkapantay. Nakatayo ng kalmado habang nag-iipon ng aura, pinakawalan ni Feren ang isang malakas na pagsabog ng mahika na nagtulak kay Asta pabalik. Halos masunog si Asta sa atake, ngunit swerte niyang nakatakas. Sa wakas naisip niya kung anong uri ng kapangyarihan ng taglay ng pinuno ng bahay. Hindi siya makakita ng kahit isang pagkakataon para atakihin siya at sa sandaling mapansin ni Feren na naguguluhan siya, tinamaan niya ito ng isa pang atake. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Feren na hindi na kailangang sukatin ang kanilang lakas dahil siya ay mas mataas kaysa sa kanya. Hindi nagtagal ay humarap si Asta sa isang makapangyarihang ataking mahika na hindi niya maiiwasan. Binato siya, pero huminto si Feren at ipinaalam niya ito kay Asta. Sinasabi niya kay Asta na hindi pa siya handang pumatay, gusto lang niyang makipag-usap. Tatanungin ni Asta kung ano ang mangyayari kung pumayag na siyang bumalik sa bahay Declan. Sagot ni Feren na hindi siya maniniwala. Masaya si Asta na alam ni Feren ito, at dahil malinaw na sa kanilang dalawa ang lahat, bumuo si Asta ng panibagong atake ng mahika. Sinasabi ni Asta kay Feren na tapos na siyang maging tagapagdala ng mensahe at alaga ng kahit sino. Ibinibigay ni Asta ang lahat sa kanyang magic attack at nagniningning na parang kidlat. Tumatalon siya papunta kay Feren at inilalabas ang atake habang sinasabi kay Feren na hindi pa siya handa bumalik sa kulungan. Kahit ang pinakamalakas na atake ni Asta ay hindi makalusot sa depensa ni Feren at sa wakas ay naghahanda si Feren na ipakita sa kanya kung ano talaga ang tunay na lakas. Bago niya namalayan, tinamaan siya ng isang makapangyarihang ataking mahika na nagpasimula sa kanyang pag-iisip tungkol sa nakaraan niya. Pagkatapos niyang magising, nakatayo si Feren sa ibabaw niya, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Tinanong ni Feren kung sa wakas ay nakita na niya kung ano ang hitsura ng tunay na kapangyarihan. Inamin ni Asta na malakas si Feren at dahil gusto nilang mag-usap, tinanong niya kung handa na ba siyang payagan siyang maging troubleshooter muli. Pagkatapos ay sinasabi ni Feren kay Asta na gusto niyang maging higit pa siya sa isang troubleshooter. Mukhang nais niya na maging pinuno siya ng pamilya Bomshin. Nagulat si Asta na marinig niya ang alok na inaalok sa kanya ni Feren.
Dahil ang bahay Declan ay sapat na makapangyarihan upang hamanin ang trono, naisip ni Asta na gusto nilang maging pinuno siya ng pamilya Bongshin upang makapagsumpa siya ng katapatan bilang isa sa kanilang mga vassal na bahay. Sa wakas naisip ni Asta kung ano talaga ang tunay na layunin ni Feren. Pumunta siya sa kanyang imbakan at inilabas ang aklat. Ngumiti si Feren nang makita ito at sinabing gusto niya talaga si Asta at ang aklat. Nasisiyahan si Feren na sa wakas tama na ang pinipili ni Asta, ngunit nang handa na siyang kunin ang aklat, sinindihan ni Asta ito na nag-iiwan kay Feren na nagulat. Pinipilit ni Feren na itanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya at sinasabi ni Asta na hindi niya kailanman balak ibigay ito sa kanya. Tinitiyak ni Feren kay Asta na mamamatay siya ng napakasama. Pagkatapos ay ipinahayag ni Asta na hindi siya naging troubleshooter dahil sa pera. Mukhang galit si Asta dahil isang kasamahan niya ang nilamon ng batang master ni Declan gamit ang ipinagbabawal na mahika. Pagkatapos ng insidente, itinago ni Declan ito. Nagulat si Feren nang marinig ito at naisip niya na naghahanap si Asta ng paghihiganti laban sa kanila. Nililinaw ni Asta na ang gusto niya ay hustisya para sa kanyang mga yumaong kasamahan. Sinabi rin niya kay Feren na itinuturing niya ang kanyang kamakailang mga ginawa bilang isang uri ng pagreretiro. Ibinubunyag ni Asta na ito na ang kanyang huling salita. Pagkatapos niyang magsalita, sinindihan ni Feren si Asta, sinabihang masunog at pagsisihan ng kanyang mga desisyon. Pero si Asta ay sigaw kay Feren habang siya ay nasusunog, sinasabi niya na wala siyang dapat pagsisihan. Handang isuko lahat si Asta basta't hindi na siya babalik sa pagtatrabaho para sa House Declan. Habang sinisilaban siya ng apoy, iniisip ni Asta na ito ay kalayaan at nangakong kung mabibigyan siya ng pagkakataong muling ipanganak, gagawin niya ng tama ang kanyang paghihiganti. Biglang nakaramdam si Asta ng kakaibang pakiramdam para bang huminto ang oras. Lubos siyang naguguluhan, pero sa isang kadahilanan, nananatili pa rin sa kanyang mga kamay ang aklat. Nakikita ni Asta ang mga bilog na mahika na unti-unting lumalabas sa buong katawan niya, at ito ang huling bagay na kanyang nakikita bago siya mawala ng malay. Pagbukas ng mata ni Asta, nasa isang basurang lugar siya bilang isang pulubi. Tumingin siya sa paligid at unti-unting napagtanto niya na nakabalik siya sa nakaraan. Bumalik siya sa panahon na siya ay isang bata pa sa gray zone. Naglakad si Asta papunta sa isang lawa kung saan tinitingnan niya ang kanyang refleksyon upang makumpirma na siya nga ang nakikita niya, ngunit isang mas batang bersyon niya. Mananatili ang marka ng apoy sa kanyang dibdib kahit bumalik siya sa nakaraan. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa nakaraan, pero sigurado siyang may kinalaman ang mahika ng aklat doon. Naisip din niya na mahalaga talaga ang aklat kaya hinabol siya ng pinuno ng angkan para dito. Pero, wala naman masyadong impormasyon tungkol sa aklat kaya talagang hindi niya alam. Dahil nakabalik na siya sa nakaraan at nabigyan ng panibagong pagkakataon, naniniwala si Asta na panahon na para magtagumpay siya sa nais niyang makamit. Iniisip niya ang kanyang misyon at layunin na siya ring misyon at layunin ng kanyang kasama. Ipinaalam ng kanyang kasama na mas magiging maganda sana ang buhay nila kung nakapag-aral sila. Hindi sana sila naging alipin ng mga mayamang basura na ginagamit sila. Dahil dito, planong magretiro si Asta para makapagtayo ng isang aklatan. Nais ni Asta na magtayo ng isang aklatan kung saan malayang makakabasa ang sinuman kahit ano pa ang kanilang pera, katayuan, o kasarian. Sa totoo lang, gusto niyang magtayo ng tore. Hindi niya talaga kailangan ng tore, pero gusto lang niyang itayo ito para sa sariling kasiyahan. Bukod dito, plano niyang ilagay ang lihim na teknik ng Declan House sa unang pahina ng kanyang libro, upang mabuksan kahit sa pinakamahihirap sa gray zones ang lihim. Iniisip na niya kung gaano kakakilabot ang magiging epekto nito. Ang tanging natitira na lang ay kung paano niya makukuha ang manual. Nasisiyahan siya sa kanyang masamang plano nang biglang may sipa na tumama sa kanyang pisngi. Lumingon siya upang makita ang galit na lalaki na nagtatanong kung nasaan siya. Patuloy niyang binubugbog si Asta, sinasabing inaalagaan niya ang upuan niya para sa kanya, pero wala siyang mahanap na kahit anong tanda nito. Hindi handa si Asta na hayaan siyang tratuhin na parang basura at niyayakap niya ang binti ng lalaki. Sinasabi niya na ilang beses na siyang tinamaan pero balak niyang maghayganti ng 79 na beses. Pinukpok ni Asta ang dibdib ng lalaki, ngunit mahina ang kanyang katawan at nasaktan ang kanyang palso. Nagulat si Asta sa nangyari, ngunit habang naguguluhan pa siya sa nangyari, muling tinamaan siya ng suntok sa mukha. Ipinagpatuloy ng lalaki ang pagbubugbog na kanyang ginagawa kay Asta. Naluluha si Asta sa sakit ng mga sipa. Nagpapatuloy ang palo hanggang sa makita niya ang pagkakataon at itinulak niya ang lalaki sa lawa. Bago makabangon ng lalaki, tumakbo si Asta palayo. Tinanong siya nito kung bakit siya tumatakbo. Sinasabi ni Asta na hindi siya tumatakbo kundi nagsasagawa lamang ng tactical na pag-urong. Tinitiyak niya sa lalaki na maalala niya ang mukha nito. Nangako siyang tatandaan lahat ng tama na ibinigay niya sa kanya. Dahil siya ay isang veteranong tagapag-ayos ng problema at hindi kabilang sa bokabularyo niya ang salitang sumuko, babawi siya. Nagtatago siya sa isang eskinita habang nakatitig sa kanyang namamagang palso. Hindi siya makapaniwala kung gaano kaina ang kanyang katawan dahil nasira ito kahit sa pagbato lang ng suntok. Nagpasya si Asta na pansamantalang bitawan ang kanyang pangarap at mag-focus sa pagpapalakas ng kanyang mahina at pangit na katawan. Biglang, isang batang may pulang mata ang lumapit at tinanong si Asta kung gutom siya. Nagulat si Asta dito at tinanong ang bata kung kilala niya siya. Sagot ng bata na wala siyang ideya kung sino siya. Maaaring sabihin ni Asta yon dahil mukhang anak ng isang mayaman ang bata.
Inakala niya na siguro ay nahulog siya sa kabutihan sa isang laban sa kapangyarihan. Tinuturing ni Asta ang lalaki bilang isang naglalakad ng magandang maliit na bomba. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Damien. Nabibigla si Asta kung bakit nakatitig sa kanya ang isang nakakatakot na bata at sinasabi ang mga bagay na iyon. Napilitan siyang itanong kung siya ay nasa tamang pag-iisip. Wala akong nanay, sabi ni Damien. Wala rin akong tatay, tapos sinagot ni Asta na wala rin siya kasi naglalaban kami kung sino ang pinakamahusay na ulila. Iminumungkahi ni Asta na maghiwalay na lang sila dahil halatang ayaw niyang masangkot sa isang nakababahalang sitwasyon tulad ni Damien. Ilang sandali ang lumipas, nananatiling nakatayo si Damien at si Asta ay nakaramdam na ng takot. Napilitan siyang tanungin si Damien kung aalis na ba siya o hindi. Nakabibinging sabihin ni Damien na sasama siya sa kanya. May nararamdaman si Asta na kailangang sampilin ang bata. Marahil makakatulong ito na maibalik siya sa katinoan. Gayunpaman, sinabihan niya si Damien na lumayo sa kanya. Bigla namang hinawakan ni Damien ang kanyang ulo dahil sa sugat nito. Pinanggako ni Damien na kaya niya siyang pagalingin. Sa nakakatakot na ngiti sa mukha niya, naglunsad siya ng isang kumikislap na magic circle na nagsimulang maglabas ng mga partikel ng paggaling. Sa una, akala ni Asta ay isang mahikal na haplos, ngunit agad niyang napagtanto na siya ay nagkakamali. Ang nakikita niya ay hindi mahikal na haplos kundi ang liwanag ng paggaling. Ito ay isang lihim na paraan ng bahay Blandor. Mukhang bumagsak ang bahay Blandor dahil sa bahay Declan. Hindi makapaniwala si Asta na nasangkot siya sa isang medyo delikadong bagay. Nagsimula siyang magtaka kung bakit nasa loob ng gray zone ng isang batang Blandor. Naiisip niya na sa kasalukuyang panahon, dapat matatag pa rin ang angkan ng Blandor. Habang nag-iisip, tinawag ni Asta si Damien sa pangalan niya at masaya itong sumagot, ipinapakita ang kanyang kabilapang mata na kulay berde. Sa madaling salita, mayroon siyang dalawang magkaibang kulay ng mata. Nang makita ang mga mata ng bata, naalala ni Asta ang isang napakahalagang bagay na nakalimutan niya. Ang batang may kakaibang mata ang naging halimaw ng Blandor sa kalaunan. Siya ang baliw namang uukol na kahit patayin mo siya ay hindi mamamatay. Matapos magpagaling ni Damien kay Asta, yumuko siya sa lupa para magbilang ng mga langgam na parang isang normal na bata na nag-iwan kay Asta na lubos na nalilito. Bago ang pagbabalik tanaw, noong siya ay isang troubleshooter pa, nakatanggap siya ng utos mula sa pamilya Declan na pumunta sa pamilya Blandor. Mukhang kailangan ng pamilya ng Blandor ng tulong dahil may isang halimaw sa kanilang ari-arian. Nang papunta sina Asta at ang kanyang mga kasamahan doon, akala nila ang halimaw ay isang ogre o katulad nito. Gayunpaman, dumating sila sa estate at nasumpungan ng isang nakakatakot na scene. Si Damien ang naghihiwalay sa mga tao na parang walang nangyayari. Patuloy na nagbubukas si Damien ng mahikal na pagpapagaling, nakangiti habang nakikipaglaban na parang baliw. Dito niya nakuha ang pangalang, ang halimaw ng Blandor. Ang mananlilit na kahit subukan mong patayin ay hindi mamamatay. Nagpasya si Asta na kalimutan ang kanyang naalala at mag-focus na lang sa kasalukuyan. Nagtataka siya kung bakit nasa harap niya ang isang direktang inapo ng pamilya Blandor. Siya ang pangunahing tagapagmana ng angkan kaya nakakabahala na nasa gitnang estado siya. Bigla namang nagbanggit si Damien ng isang kakaibang suhestyon. Sinasabi niya kay Asta na magkaon na sila. Sabi ng ina niya, kailangan niyang kumain para manatiling malusog at sinasabi niya na ang kahinaan ni Asta ay dahil hindi siya kumakain. Wala nang magagawa si Asta kundi aminin na tama talaga ang sinasabi ng bata. Tinanong ni Asta kung meron siyang pera at sumagot si Damien na meron at inilabas niya ang isang sako na puno ng gintong mga barya. Nagliliwanag ang mukha ni Asta sa tuwa nang makita ito at agad niyang idineklara na magkaibigan sila ni Damien. Nalilito si Damien sa biglaang pagkakaibigan ngunit nagagawa ni Asta na lokohin ang bata. Pagkatapos ay sinasabi niya na karaniwang nagbabahagi ang mga kaibigan ng kanilang meron. Natutunan ni Damien ang kanyang mga panlilinlang at pumayag siya. Iminumungkahi ni Asta na kumain sila ng something at pumayag si Damien. Pagkatapos nilang kumain, nagpunta sila sa isang kublihan. Napuno ang tiyan ni Asta ng pagkain na hindi pa nangyayari dati. Ibinunyag ni Damien ang kanyang gulat na may bahay sa itaas kung saan sila kumakain. Natutulog siya sa labas at bigla niyang nabanggit na wala rin siyang ama. Sinusubukan ni Asta na itama siya, sinasabing may ama siya, ngunit tumanggi si Damien na sumang-ayon. Tinanong ni Asta si Damien kung meron siyang ina, ngunit sinabi ni Damien na wala siya. Sa madaling salita, naniniwala siyang wala sa kanila ang umiiral dahil wala sila sa malapit sa kanya. Sa wakas ay naintindihan ni Asta ang sitwasyon at sinubukan niyang kontrolin ito. Tinanong ni Asta si Damien kung gaano siya katagal nag-iisa. Ibinunyag ni Damien na pagkatapos niyang tumakas sa kanyang pamilya, nakatulog na siya ng 10 beses. Nagtataka si Asta kung hinahabol si Damien. Dahil sinasabi niyang nakatulog siya ng 10 beses, naniniwala si Asta na siya ay nawala ng 10 araw. Sa pagkakataong yun, binanggit ni Damien na natutulog din siya ng tulog, minsan 2 beses sa isang araw. Gayunpaman, ang kabuuang bilang ng kanyang mga nap na ito ay 10. Sa pag-iisip nito, napagpasyahan ni Asta na siya ay nawala mula sa kanyang pamilya ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na araw. Para siyang normal na bata si Damien at naisip ni Asta na noong una, ang mga taong baliw ay walang kasalanan. Dahil mag-isa lang si Damien, nagpasya si Asta na gumanap bilang kanyang yaya at marahil ay makipag-ugnayan sa pamilya Blandor. Alam niyang makakatulong ito sa kanya kapag nakaharap na niya ang pamilya Declan sa hinaharap.
Ngunit, hindi pa rin makalimutan ni Asta ang lalaking pumatama sa kanya ng 57 beses. Bago siya matulog, sinabihan ni Asta si Damien na huwag siyang istorbohin dahil may kailangan siyang gawin. Agad na naisip ni Damien na gustong sanayin ni Asta ang kanyang paghinga. Sa nakaraan ni Asta, naglagay siya ng pundasyon ng kanyang mahika sa isang bagay na simple, kaya't naisip niyang pumasok sa mga mayayamang bahay upang magnakaw ng mga spell. Halos mamatay na siya sa mga pagkakataong ito, ngunit nakakuha siya ng ilang mga spell tulad ng mga spell para sa matibay na katawan na ginagamit ng mga kabalyero. Nakakuha rin siya ng ilang iba pa, ngunit nang malapit na siyang mapatay, dito niya tunay na naranasan ang tunay na kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hangad niyang maging mas malakas. Ang spell na nais niyang matutunan ay ang pangunahing sining ni Declan, ang Heavenly Origin Technique. Ito ay isang pundasyong sining na nagpapahintulot sa pagtanggap ng lahat ng katangian ng mana. Minsan niya itong naalala dahil sa pananaliksik pero masaya siya na sa wakas magagamit na niya ito. Tinatawag itong teknikang paghinga at sa sandaling ito ay pinasimulan niya, nararamdaman niya ang isang malakas na alon ng lakas na dumadaloy sa kanya na para bang siya ay nilulunok ng lava. Kahit na masakit na, determinado si Asta na tiisin ito. Bigla niyang nakikita ang mga dumi na nilulutang mula sa kanyang katawan. Lumabas na ang teknik ay para lamang sa mga mataas na antas na maharlika at pinipilit nitong ipasa ang mana upang sunugin ang mga dumi sa mga sirkito. Si Asta ay nagsusumamo sa proseso at sa lalong madaling panahon ay natagpuan ang kanyang sarili na nakalublob sa isang mana pool. Nang siya ay tuluyang magising mula sa masakit na proseso, natutulog na si Damian. Nabigla siya nang makita na wala nang natitirang dumi sa kanyang circuit. Bukod dito, ganap nang nalinis ang kanyang mana, mas malaki pa kaysa noong nakaraang buhay niya. Gayunpaman, alam niya na kahit ganito, nananatiling imposibleng talunin si Declan. Ngunit, tumaas ang kanyang tsansa. Pinapalakas ni Asta ang kanyang sarili sa katotohanang siya ay isang tagapag-ayos ng problema na hindi sumusuko. Kalaunan, tinulungan ni Asta si Damian na palitan ang kulay ng buhok niya sa kulay kahoy at pinalitan din niya ang damit niya para mapanatili ang kanyang pagkakakilanlan. Bilang dagdag, binilhan niya siya ng sombrero na isuot. Pagkatapos, tinanong ni Damian si Asta kung ano ang kanilang susunod na plano at sumagot si Asta na lalabas sila para magdulot ng kaguluhan. Sandali, nakita ni Asta ang lalaking pumatay sa kanya ng 57 beses. Nang makita siya ng lalaki, tinanong niya kung nasaan siya, pero bago pa siya makapagsalita ng masama kay Asta, tinamaan siya sa tiyan. Ang suntok ay nagpadala ng alon ng sakit sa buong katawan niya, dahilan upang agad siyang mawala ng malay. Ipinagmamalaki ni Asta ang sarili niya na nakuha niya ang tamang lugar. Gayunpaman, hindi pa tapos si Asta sa kanya dahil balak niyang saktan siya ng 123 beses. Nagpa siya ang natitirang bahagi ng bahay na alamin ang nangyayari at lumabas sila upang makita na ang kanilang bunso ang sanhi ng lahat. Sa kaibuturan, iniisip na ni Asta ang mga mapangahas na bagay na nais niyang gawin sa kanila. Ibinubuhos ni Asta ang kanyang galit at sinimulan niyang saktan ang mga lalaki. Nilalabas niya ang mana sa kanyang kamao upang mas maging masakit ang kanyang mga suntok. Nakatayo si Damian sa likod upang panoorin si Asta na ilabas ang kanyang galit at tinitiyak niyang nasisiyahan siya sa bawat sandali nito. Pinapalala ni Damian ang sitwasyon habang sinisimulan niyang pagalingin ang mga ito para makatanggap pa ng mas maraming parusa mula kay Asta. Ang unang taong kanyang ginagamot ay yung taong may alitan kay Asta. Akala niya tinutulungan siya ni Damian hanggang sa hinawakan siya ni Asta, pinapaalalahanan siya kung ilang suntok ang plano nitong ibibigay sa kanya. Pagkatapos mapagod sa pagpalo gamit ang kamao, ginamit ni Asta ang mga baston. Pinapalo niya ng sobrang lakas ang pangunahing tao hanggang sa magsimula ng umusok ang kanyang puwit dahil sa matinding init pero hindi pa siya tapos sa kanya. Tinatawag niya si Damian para pagalingin siya upang maulit niya ulit ang proseso. Para sa biktima, hindi niya nakikita ang mga bata kundi isang grupo ng mga demonyong maniac na naghahanap sa kanyang mahalagang buhay. Nang masagad na ni Asta ang kanyang pasensya buong maghapon, sa wakas ay nagpasya siyang tumigil. Bilang dagdag pa sa kasiyahan, nagpapasalamat siya sa mga biktima niya sa pagtulong, ginamit niya silang punching bags at nakakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Nakapag-isa siya ng higit sa 100 sipa bawat tao, kaya't lampas 1,000 na at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Maingat na humingi ang leader ng mga biktima kung maaari na silang umalis at pumayag si Asta. Sinasabi niya kay Asta na nasa bahay niya siya na parang sinasabi na siya na dapat ang umalis. Naiintindihan ni Asta ito at tumitig sa kanya nang may nakakatakot na aura na napilitan ng lalaki at ang kanyang mga kasamahan na umatras sa isang sulok. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Asta na may paparating na isang tao sa kanila. Nakikita niya na magaling ang taong iyon katulad ng isang troubleshooter. Doon niya napagtanto na maaaring hinahabol siya ng taong iyon para kay Damian. Nagulat si Asta na natagpuan siya nila kahit na maingat siya, naiintindihan niya na nasa masamang kalagayan siya pero hindi siya magpapabaya at maghihintay na atakihin siya. Dahil siya ay isang troubleshooter nung nakaraan niyang buhay, napilitan siyang harapin ang mahihirap na sitwasyon. At isa na rito, kinokolekta niya ang lahat ng mana na kaya niya at paulit-ulit itong pinipiga. Sa pamamagitan nito, lumikha siya ng bala ng mana at itinuro ito ng diretso sa taong sumusugod sa kanila. Pinaputok niya ang bala, pero biglang nag-slide sa tuhod ang lalaki, naiiwas ito bago sumigaw ng pangalan ni Damian habang tinatawag siyang Ginoo. Lumapit ang lalaki kay Damian at nalaman niyang kilala niya ito. Mukhang siya ay isang katulong ng pamilya at ang pangalan niya ay Alfredo.
Mahigpit niyang niyayakap si Damian, ngunit sinasabi ng bata na iwanan siya. Tumatanggi si Alfredo, sinasabi na kailangan niyang ibalik si Damian sa pamilya. Nakatayo lang si Asta sa likod nila, pinapanood ang kakaibang eksena na nagaganap sa harap niya. Sa wakas naisip niya na tumakas si Damian mula sa kanyang pamilya. Matapos ang pagpapakilala, inalok ni Alfredo si Asta na sumama sa kanila pabalik sa estate dahil tila naging paborito na siya ni Damian. Sandali munang nag-isip si Asta tungkol sa alok. Ang alam lang niya ay isang iginagalang na pamilya ang bahay na iyon, ngunit hindi niya talaga maunawaan ang kanilang tunay na hangarin. Gayunpaman, may balak siyang makipag-ugnayan noon at dahil nasa daan ng teritoryo ng pamilya papunta sa lungsod, nakikita niya itong napakakapakipakinabang. Ang Zenyon Academy ay malapit din sa lugar at dahil sa mahusay na aklatan nito, balak ni Asta na bisitahin ito bilang paghahanda sa pagtatayo ng sarili niyang aklatan. Matapos pag-isipan, tinanggap ni Asta ang alok. Sandali lang, nakarating na sila sa ari-arian ng pamilya. Lumabas si Asta mula sa karwahe na may naisip na ito ang kanyang unang opisyal na pagbisita sa ari-arian. Dahil huli na, iminungkahi ni Alfredo na magpahinga na sila. Sinasabihan niya ang katulong na si Lancy na alagaan ng mga bata. Tumingin si Lancy kay Damian ng malamig na malamig at alam na ni Damian na tapos na siya. Kinabukasan ng gabi, pumunta si Alfredo sa silid ni Gamo, ang matrona. Sinabi ni Alfredo sa babae na nasa gray zone si Damian at na siya lang ang nagbalik sa kanya. Si Gamo ay isang impulsibong babae at siya ay nagsusumamong maglabas ng isang spell ng atake sa galit bago malaman na ayos ang kanyang anak. Huminga siya ng malalim at ganoon din si Alfredo. Malinaw na alam niya na magiging kamatayan na para sa sino mang makasakit kay Damian. Mukhang dati nang tinawag si Gamo na ang vampirang mangkukulam at ang kanyang galit ay halos hindi mapigilan. Pagkatapos, pinupuri ni Gamo si Alfredo sa kanyang sipag. Bago umalis si Alfredo, sinabi niya kay Gamo na may isa pang bagay. Sinasabi ni Alfredo kay Gamo na napansin ni Asta, ang bagong kaibigan ni Damian, ang kanyang presensya bago pa man siya magpakita. Bilang tugon dito, nakapaghanda na siya ng panlaban. Ibinunyag ni Alfredo na may dala pang manabala si Asta nang magharap sila. Natuwa si Gamo nang marinig ito at inamin niya na isang kamanghamanghang talento para sa isang tao mula sa Gray Zone ang pagkakaroon nito. Dahil dito, sinabi ni Alfredo sa matrona na may hihilingin siya sa kanya. Kinabukasan, ginaising si Asta ng isang pakiusap mula kay Alfredo na sinabing maging kanyang tagapagmana. Nabibigla si Asta nang marinig niya ito at nakahinga ng maluwag si Alfredo na nagulat ang lalaki. May tiwala siya na tatanggapin ni Asta ang alok dahil ito ay isang bihirang pagkakataon, ngunit nagulat si Alfredo nang bahagyang tumanggi si Asta sa alok. Naniniwala si Alfredo na nakamamatay na siya at hindi na siya nakakarinig ng tama. Kahanga-hanga rin si Damian nang makita na tinanggihan ni Asta ang alok. Inamin ni Asta na malaking bagay ang alok pero ipinaalam niya kay Alfredo na mas gusto niya ang kalagayan ngayon. Agad na naisip ni Alfredo na ipinanganak si Asta sa Gray Zone at natutunan niya ang mahika sa pamamagitan ng likas na talento, kaya siya ganito kaubod ng loob. Sinubukan ni Alfredo na sirain ang kumpiyansa ni Asta sa pagsabing napakalawak ng mundo at wala siyang alam tungkol sa Damian. Ikinalulungkot ni Alfredo na ikumpara si Asta sa isang duwende sa isang malaking kanyan, ngunit itinama siya ni Asta, sinasabi na mas pakiramdam niya ay parang isang wyvern. Nagulat si Alfredo sa narinig at naisip niyang ipakita kay Asta ang kanyang ibig sabihin. Pagkatapos ay dinala ni Alfredo si Asta sa bahay ng pagsasanay ng mga kitiwala kung saan nagkakaroon ng sesyon ng mga nagsasanay. Ipinagmamalaki ni Alfredo na ipakita kay Asta ang isang napakagandang palabas. Sinasabi niya kay Asta na ang mga bata ay pareho ng edad niya at kinilala sila bilang mga talento ng House Blandor. Tumingin si Asta sa mga bata at aminin na dumaan sila sa masusing pagsasanay, kaya hindi sila mukhang mga bata. Ngunit, hindi pa rin siya humahanga sa nakikita niya. Sinasabi ni Asta kay Alfredo na nararamdaman niya ang kanilang aura at ikinalugod ni Alfredo na marinig ito. Muling tinanong niya siya kung handa na niyang tanggapin ang alok niya dahil magpapakita siya ng gilas tulad ng mga bata sa harap niya. Gayunpaman, muling tumanggi si Asta sa alok, sinasabi kay Alfredo na ayaw niya sa liwanag. Bigla, isang bata, si Winster, ang nagtataas ng kamay. Sinasabi ni Winster kay Alfredo na may suhestyon siya. Naniniwala si Winster na magaling si Asta at handa siyang tanggapin ang alok niya. Walang talento si Asta kaya niya tinanggihan ang alok ni Alfredo. Bukod dito, naniniwala siya na hindi talaga mauunawaan ni Asta kung gaano sila kagaling at gusto niya siyang ipakita. Hinahayaan niya si Asta na makipaglaban, nararamdaman ni Alfredo ang kayabangan ni Winster pero tinatanong niya si Asta kung handa na siyang makipaglaban. Naiintindihan ni Asta kung bakit gusto ng lalaking iyon ng laban dahil nakikita na siya ng lahat ng mga trainee bilang kanilang karibal. Alam niya na malamang tinitingnan siya nila bilang isang maswerte na biglang sumulpot mula sa wala at nakakatanggap na siya ng alok na maging tagapagmana ng Chief Butler. Tinatanggap ni Asta ang hamon pero tinanong niya si Alfredo kung maaari niyang piliin ang kalaban niya. Sabi ni Alfredo, sige lang. Pagkatapos ay itinuro ni Asta si Winster ngunit hindi siya tumigil doon at itinuro niya ang 4 pang mga trainee. Lahat ay nagulat ang ipahayag ni Asta na gusto niyang 5 laban sa isa. Hindi makapaniwala si Winster sa kanyang nakikita at sinabihan siya ni Asta na maaari siyang umatras kung natatakot siya.
Natawa si Alfredo nang makita ito at naisip niya na si Asta ay may dalang katangian na dapat taglayin ng kanyang kahalili. Pagkatapos ay tinanong ni Alfredo si Asta kung handa na niyang tanggapin ang responsibilidad sa kanyang mga salita at sumagot siya ng oo. Sasabihin ni Alfredo kay Asta na bibigyan niya siya ng regalo kung makakatagal siya ng 1 minuto sa laban pero kung hindi, wala na siyang magagawa kundi maging kanyang kahalili. Nararamdaman ni Asta ang pag-aalala sa boses ni Alfredo ngunit hindi siya natatakot sa hamon. Kapag nagkasundo na sila, sinabihan ni Alfredo na pumasok na sa ring. Napilitan ng trainee instructor na tanungin si Alfredo kung hindi delikado ang buong bagay. Inamin ni Alfredo na delikado ito pero kailangan niyang turuan si Asta na tumigil sa pagiging mayabang. Natakot ang instruktor dahil ayaw niyang makasakit sa bisita ni Damien. Lumapit siya kay Damien at sinabing nasa peligro ang kaibigan niya. Gusto ni instructor na tumigil si Damien sa laban pero sa kanyang gulat, sabik si Damien sa laban. Gusto pa nga niyang makisali, pero sinabihan siya ni Lancy na huhusgahan siya ni Gamma kung makikialam siya. Pagkatapos ay sinabihan ni Alfredo ang instruktor na simulan na ang laban at itigil na ang pagpapaliban. Napagpasyahan ng instruktor na wala na siyang magagawa dahil sinubukan na niya ang lahat para pigilan ang laban. Napansin ni Lancy ang mood ng instruktor at umalis siya sa silid. Bago umalis, sinabi niya kay Damien na huwag siyang makisali. Ngumiti si Damien, sinisigurong hindi niya gagawin yon. Lumapit ang instructor sa mga bata upang ipaliwanag ang mga patakaran. Sinasabi niya na magiging laban ito na walang tigil. Sinasabi niya na magtatapos lang ang laban kapag nagsuko na ang isang panig. Gayunpaman, sinasabi niya na maaari niyang ihinto ang laban anumang oras na gusto niya. Tumingin si Winster kay Asta nang may sobrang sama ng loob habang naghahanda siyang durugin ito at ibunyag na siya ay isang huwad. Bigla namang sinimulan ng instruktor ang laban at agad na pinukol ni Asta si Winster ng mana-imbued na suntok sa tiyan niya. Ito ay nagpasugod sa kanya sa sakit habang umuubo siya ng likido. Bago pa man malaman ni Winster, napabagsak na ni Asta ang natitirang mga trainee. Nakatihaya silang lahat sa lupa sa matinding sakit, ngunit siya lang ang natitirang nakatayo. Tumingin si Asta sa kanya na parang isang kontrabida at sinasabi niya na handa siyang bigyan siya ng ilan sa mga pinakamahusay na karanasan na maaari niya. Habang sinasabi ito, nag-iikot siya ng mga mana bullet sa kanyang mga kamay. Sinasabi niya kay Winster na ang unang aral na ibibigay niya ay huwag kailanman maliitin ang maliit na tao. Nagsisimula ng manginig si Winster nang mapagtanto niyang hawak-hawak ni Asta ang baril ng walang pakialam. Alam ni Winster kung ano ang ibig sabihin ng gumawa ng mana bullets. Ipinagpapatuloy ni Asta ang kanyang aralin at sinasabi niya na ang pangalawa ay huwag agad husgahan ang tao. Sinasabugan ni Asta si Winster at ang kanyang mga kasamahan ng mga mana bala. Lahat sila'y sumigaw sa sakit habang pinapahirapan sila ng mga bala. At para sa ikatlong aral, sinabihan ni Asta si Winster na ang mundo ay malawak at mapait. Lumapit si Asta kay Winster at tinapos niya ito sa isang suntok. Ngumiti si Asta sa mga nagsasanay habang sinasabi na handa na siyang bigyan sila ng suntok. Nakabangon si Winster at nagsimula na ang laban. Ngumiti si Asta sa mga trainees habang sinasabi na personal niyang ituturo ang mga araling binanggit niya. Sumigaw si Winster sa sakit, tinatawag si Asta na baliw. Sinasabi niya na hindi niya ginagamit ang mahika laban sa kanila, ngunit ipinagtatanggol ni Asta na ito ay mahika. Ipinagpatuloy ni Asta ang kanyang aralin sa pamamagitan ng pagtapik kay Winster sa ulo habang sinasabi sa kanya na ginagamit niya ang pisikal na mahika. Lahat sa silid ay nagulat habang binubugbog ni Asta ang mga trainees na parang walang halaga. Hinahatak niya sila na parang mga manika niya. Hindi makapagsalita si Alfredo sa magic bullet na napanood niya mula kay Asta. Nagtataka siya kung ilang beses na nakompress ang mahika. Dahil sa lakas ng mga bala, naisip ni Alfredo na nakompress ito nang hindi bababa sa 4 o 5 beses. Dumating sa kanya na kung nataman siya ng mana bala noon, maaaring naging seryoso ang pinsala sa kanya. Nalaman niya na ganap na kontrolado ni Asta ang kanyang likas na mana, at bukod dito, magaling din siyang manakit ng tao. Sa likod, abala si Damien sa pagpapagaling sa kanila para mas masiyahan si Asta sa pakikipaglaban. Biglang pumasok si Lancy sa kwarto kasama si Gamo. Agad niyang tinawag si Alfredo, at nang mapansin ng instruktor na naroroon ang Metrona, huminga siya ng maluwag na para bang sa wakas ay ligtas na sila. Tinanong ni Gamo si Alfredo kung ano ang nangyayari, at inamin niya na siya ay nagsasagawa lang ng isang pagsusulit. Hindi makapaniwala si Gamo na itinuturing ni Alfredo ang nakikita niya bilang isang pagsusulit. Si Asta ay pinapahiya ang mga trainee habang si Damien ay sumusuporta mula sa likod. Pagkatapos ay utusan ni Gamo si Alfredo na tawagin ang mga trainee at sabihing mag-withdraw na sila. Bukod dito, sinabihan niya si Damien at Asta na pumunta na sa kanilang mga kwarto. Bigla, nilapitan niya ang instruktor at sinabing siya ay tinanggal na nagpasurpresa sa lalaki. Kinabukasan ng gabi, sinabi ni Gamo kay Alfredo na lampas na siya sa limitasyon kahit na ang kanyang hangarin ay dalisay. Inamin ni Alfredo ang kanyang pagkakamali at ipinaalam kay Gamo na handa siyang tanggapin ang kanyang parusa. Tinanong ni Gamo si Alfredo kung nakatulong si Damien kay Asta sa laban at sinagot niya na hindi. Sabi ni Alfredo na sobrang galing lang talaga ni Asta sa pagtama sa tao. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Alfredo na sinasabi kay Gamo na muling ginamit ni Asta ang magic bullet. Ngunit, pinagsiksik niya ito ng maraming beses upang mapalakas ang kapangyarihan nito. Nang marinig ni Gamo ito, napagtanto niyang may mahusay na kontrol si Asta sa kanyang mana.
Maaaring hindi niya nakita, pero narating niya ang lugar para makita si Asta na binubugbog ang 5 trainee ng sabay-sabay na parang walang nangyayari. Napagtanto rin ni Gamo na mahirap ang hawakan ng isang magic bullet kahit para sa isang mage na mataas ang antas. Tinanong ni Gamo si Alfredo tungkol sa panukala para sa tagapagmana, ngunit ipinaalam niya na tinanggihan ito ni Asta nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Napagtanto ni Gamo na kailangan niyang muling suriin ang bata. Sinasabi niya kay Alfredo na dalhin si Asta sa kanya. Sandaling nagkita si Asta at si Gamo, ngunit naroon din si Damien na kumakain ng cookies na parang spoiled brat. Bago magsimula si Gamo magsalita, inilalagay niya ang isang kahon sa mesa para kay Asta. Nagulat si Asta sa nakikita niya at pinaalalahanan siya ni Gamo na nangako si Alfredo ng isang regalo sa kanya. Lalong naging gulat si Asta nang malaman na inihahanda ni Gamo ang regalo. Sinabihan siya nitong buksan ang kahon at nang gawin niya ito, nabigla siya nang makita na ito ay naglalaman ng isang mataas na uri ng bagay. Nabibigla si Asta dahil kahit sa pamilya ng Blandor, nagagamit pa rin niya ang magic bullet. Pati ang pamilya ng Blandor ay tanging sa 5 pinakamahusay na mage division lang ito ni Recruit. Walang duda na may mas malalim pang nakatali sa regalo, para bang nababasa ni Gamo ang kanyang isipan, sinasabi niya na maaari niyang kunin ang regalo ng walang pag-aalinlangan. Binanggit ni Gamo na tinulungan ni Asta ang kanyang anak sa Gray Zone at nagsisilbi rin itong paumanhin sa nangyari kanina sa araw. Hindi kailangan sumali si Asta kay Blandor kapag kinain niya ang bagay, sabi ni Gamo. Tinanong niya kung may laso ng bagay, ngunit pareho pa rin ang sagot niya. Nagulat si Asta nang malaman na walang kondisyon na nakalakip sa pagkain ng bagay. Pagkatapos nito, nagpapasalamat si Asta sa babae para sa regalo. Pagkatapos nito, binanggit ni Gamo na may alok siya. Nang marinig ni Asta ito, naisip niya na tama siya. Inihahayag ni Gamo ang kanyang plano na ipasok si Asta sa akademya upang makasama niya si Damian. Nalilito si Asta tungkol dito at binanggit ni Gamo na dapat ay pumunta si Damian sa akademya noong nakaraang taon, ngunit tumanggi siya kaya ipinagpaliban ito sa kasalukuyang taon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Gamo na tatakbo ang kanyang anak na lalaki sa paraang ginawa niya. Nakikita na niya na gusto ni Damian si Asta, kaya niya ito tinatanong. Naiintindihan ni Asta na sinisikap ni Gamo na mapanatili si Damian sa akademya dahil kung pipilitin niya ito, muling tatakbo palayo si Damian. Bukod pa rito, nakikita ni Asta ito bilang isang bihirang pagkakataon para sa kanya. Dahil magbibigay ang akademya ng maraming koneksyon, hindi niya ito tinitingnan bilang isang masamang ideya. Alam niyang maganda ang ideya, pero nararamdaman niya na parang may tali na nakatali sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya siyang sabihin sa babae na pag-iisipan niya ito. Ayos lang kay Gamo ang kanyang desisyon at ipinaalam niya na maghihintay siya ng sagot. Tinanong niya si Asta kung bakit niya tinanggihan ang alok na maging tagapagmana ni Alfredo. Naramdaman ni Asta na nakikinig si Alfredo at nagpasya siyang sakta ng kanyang ego. Sinasabi niya lang sa babae na mahalaga sa kanya ang kanyang mga tuhod na para bang sinasabi na ayaw niyang yumuko sa iba. Diretsong tinamaan nito ang butler na nakatago at nakikinig sa usapan sa pintuan. Pagbalik ni Asta sa kanyang kwarto, kinain niya ang bagay at na-impress siya sa mga pagbabagong nagagawa nito sa kanyang katawan. Tumaas ng husto ang kanyang mana mula sa 10% na pagsipsip, nababago na rin ang kanyang pangangatawan na parang isang taong may apoy. Mas naiintriga si Asta sa katotohanan ang pag-absorb ng bagay ay hindi nagdudulot ng anumang dumi sa kanyang katawan. Tungkol naman sa akademya, naisip na niya ito at may sagot na siya. Alam niya na ang pagpasok sa akademya ay agad siyang makakakilala ng isang taga-suporta. Maraming benepisyo ang pagsali sa akademya pero pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang bitag. Kaya nagpa siya si Asta na magtakbo. Lumabas siya sa kanyang kwarto at sa sandaling iyon ay may nakarinig siyang nagtatanong kung siya si Asta. Lumingon si Asta upang tingnan ang lalaki. Sinusuri niya ang kanyang itsura na may platinum na blondeng buhok. Dahil direktang inapo si Damien, naniniwala si Asta na kamag-anak niya ang lalaki. Nagpasya si Asta na magpanggap, sinabing hindi siya ang Asta na hinahanap ng lalaki. Nagulat ito nang marinig ito dahil ang itsura ng taong nakatayo sa harap niya ay tugma sa sinabi sa kanya. Asta pinagtitibay ang kanyang kasinungalingan sa pagsabi sa lalaki na maaaring magbago ang kulay ng buhok niya dahil sa liwanag, kaya maraming posibleng mag-iba. Pagkatapos ay inisip ng lalaki na mali ang taong kausap niya at humarap upang umalis habang humihingi ng paumanhin sa hindi pagkakaintindihan. Bigla namang dumating si Alfredo at nasabi niya ang pangalan ni Asta sa maling pagkakataon. Nandito siya para pag-usapan ulit ang tungkol sa butler pero dahil nabanggit ni Alfredo ang pangalan niya, agad na nalaman ng kakaibang lalaki kung sino siya habang papalayo na ito. Agad na humarap ang lalaki, sinabing tama siya dahil hindi maganda ang mukha ni Asta. Hindi na makahanap si Asta ng paraan para itago ang kasinungalingan at inamin niya na siya ang Asta na hinahanap niya. Naiinis ito pero nang mapansin niyang nandoon si Alfredo, nagpasya siyang umatras. Pero sinabi niya kay Asta na pumunta na lang sa Mage Hall mamaya para siya isaktan at turuan ng manners. Pagkatapos umalis ng lalaki, tinanong ni Alfredo si Asta kung may mali pero sinabing wala siya. Sa loob-loob, naghahanap na si Asta ng taong pagsasabuyan niya ng galit at nakikita niya ang lalaki bilang perpektong test subject. Plano niyang pumunta sa Mage Hall mamaya at saktan siya. Tinanong ni Asta si Alfredo kung maaari siyang makipagkita kay Gamo sa sandaling iyon. Dinala si Asta sa opisina ni Gamo. Nagulat si Gamo na hiningi ni Asta ang isang pagpupulong ng maaga pa sa umaga.
Tinanong niya si Asta kung nagpasya na siya tungkol sa kanilang pag-uusap at sumagot si Asta ng oo. Sa kabuuan, ipinaalam niya kay Gamo na balak niyang mag-enroll sa akademya tulad ng inalok nila. Nagulat si Gamo sa narinig, ngunit sabay ding nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay sinabihan ni Gamo si Asta na ihahanda na nila ang lahat ng napakabilis. Sa ganitong paraan, umalis si Asta sa silid at pumasok si Alfredo. Tinanong niya si Gamo tungkol kay Asta at siniguro niya na tinanggap na niya ang alok. Masaya si Alfredo nang marinig ito at nagdiwang sa tagumpay. Mukhang plano nilang sagutin ang bayad ni Asta para sa unang semestre, ngunit sa susunod na semestre ay magkakaroon siya ng hirap sa pagbabayad ng matrikula. Naniniwala siyang mas lalo pang magiging balisa si Asta dahil nais niyang matuto pa, plano ni Alfredo na pumasok sa usapan at tumulong. Pinipilit ni Gamo na tawagan si Alfredo para paalalahanan, sinasabing masyadong maingay siya. Humihingi si Alfredo ng paumanhin at pumunta sa kusina dahil halos oras na para sa almusal. Pagkatapos siyang umalis, naiintindihan ni Gamo kung bakit masaya si Alfredo. Alam niya na sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na gawing tagapagmana si Asta, ngunit sa parehong oras, iniisip ni Gamo na magulo ang plano. Gayunpaman, mukhang kumpiyansa si Alfredo sa plano dahil ginamit din niya ang parehong paraan sa kanya dati. Kaya nagpasya si Asta na pumunta sa Mage Hall kung saan sinabi sa kanya ng bastos kanina na pumunta. Binuksan ni Asta ang pinto at nakita ang isang mangkukulam na nakatakip ang mukha sa ilalim ng balabal, nagtatanong kung bakit siya pumunta. Dahil hindi alam ni Asta ang pangalan ng batang lalaki kanina, nagsimula siyang mag-aatubili. Biglang naging masigla ang mage, sinabing matagal na niyang hinihintay si Asta na dumating. Sinabihan niya si Asta na sundan siya at dinala siya sa isang ibang kwarto. Hinahayaan niya siyang pumasok pero mag-ingat sa ulo. Pumasok si Asta sa kwarto at tinamaan siya ng maraming nota na palipad-lipad sa paligid. Naiintindihan niya kung bakit sinabihan siya ng mage na mag-ingat sa ulo niya. Maya-maya ay makakatagpo siya ng isang lalaki na nagpapakilala bilang si Wenji von Blondor. Tinanong niya si Asta kung pumunta siya para makita ang maliit niyang kapatid pero totoong naguguluhan si Asta sa tanong. Nagtataka siya kung ang batang kanina ay kapatid niya. Tila ba, may isang bagay na alam si Asta tungkol sa mga mahikiro mula sa kanyang nakaraang buhay. May isang karaniwang katangian sa mga mahikiro. Sa una, natatamaan sila ng magulong buhok at kalaunan ay tinatanggal nila ito na pumipigil sa pagtubo ng buhok. Sa madaling salita, hinati ni Asta ito sa tatlong yugto. Ang unang yugto ay pagtanggi ng mga mangkukulam na natatanggal ang kanilang buhok at isusuot ang kanilang mga balabal dito. Ang ikalawang yugto ay ang pagbibitiw at pagpapakita ng kanilang kalbong ulo. At ang ikatlong yugto ay tatanggapin na lang nila ang katotohanan at ganap na maging kalbo sa pamamagitan ng paggupit ng buhok. Gayunpaman, ang ikaapat na yugto ay kung saan nagsasagawa sila ng pananaliksik kung paano gawing posible ang imposible. Palagi nilang susubukan na gamitin ng mahika para tumubo ang kanilang buhok, ngunit ni isa ay hindi pa nagtagumpay dito. Gayunpaman, tila hindi nangyayari ang lahat ng ito kay Wenji na komportableng nakatayo sa harap niya. Bago ang lahat, humihingi si Wenji ng paumanhin sa asal ng kanyang nakababatang kapatid. Tinanong ni Asta si Wenji kung nagtatrabaho siya sa isang akademya. Ibinunyag ni Wenji na siya ay kasalukuyang nagsisilbing bise din. Pagkatapos ay inaalok niya si Asta ng inumin. Namangha si Asta na ang isang katulad ni Wenji ay naging bise din na sa isang paaralan. Sigurado siyang magaling si Wenji dahil hindi niya makukuha ang posisyon dahil lang sa pangalan ng kanyang pamilya. Binibiro ni Wenji si Asta, sinasabing siya ay medyo iba. Pagkatapos ay ibinunyag ni Wenji na alam niya na naudyukan siyang mag-enroll sa Zenyan Academy na isang malaking bagay. Binabati ni Wenji si Asta at sinasabi niyang magandang pagkakataon nito para matuto siya. Binanggit ni Wenji na isa rin siyang nagtapos sa akademya at kabilang siya sa ika-145 na klase. Hindi interesado si Asta dahil hindi niya hiningi ang mga detalye na kusang ibinibigay sa kanya ng lalaki. Napansin ito ni Wenji at agad na humingi ng paumanhin, sinasabi na naiinis lang siya kaya niya nasabi ang mga walang kwentang bagay. Pagkatapos, iminungkahi ni Wenji na mag-focus na tayo sa pangunahing punto ng lahat, ngunit bago iyon, sinasabi ni Wenji kay Asta na may isang bagay siyang nais kumpirmahin. Tinanong ni Wenji kung handa siyang isugal ang kanyang buhay para sa isang kaibigan. Lubos na naguguluhan si Asta sa tanong. Ibinunyag ni Wenji na ang buong bagay ay tungkol sa reputasyon ng pamilya Blondor. Pumipitas siya mula sa kanyang imbakan at naglalabas ng isang aklat. Nabubuhay ang mukha ni Asta sa gulat nang makita niya ang aklat. Ipinapalam ni Wenji na handa siyang ibigay sa kanya ang aklat kung kaya niyang isugal ang kanyang buhay. Ang aklat ay pangunahing lihim ng pamilya Blondor, ang ilaw ng paggaling. Samantala, inaalagaan ni Gamo ang kanyang hardin at iniisip ang tungkol sa paglipat ni Damien sa akademya. Masaya siya na naayos ang lahat ng walang stress. Iniisip din niya si Asta bilang isang mabuting kaibigan ni Damien. Alam niyang mabuti ang ugali ni Asta kahit na sinasabi ni Alfredo na minsan ay medyo bastos siya. Hindi nag-aalala si Gamo dahil lahat ng bata ay may bahid ng kawalang hiyaan. Masaya si Gamo na kahit nalaman ni Asta ang tungkol sa nakaraan ni Damien, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo niya sa kanya. Alam ni Gamo na iba talaga ang mga katulad ni Asta kaya nais niya siyang palaging nasa kanyang tabi. Ngunit, alam ni Gamo ang isang mapait na katotohanan. Alam niyang parang isang malayang ibon si Asta na hindi papayag na siya ay ikadina ng sinuman.
Ngunit, plano niyang pag-isipan ng iba't ibang paraan upang mapanatili si Asta sa kanyang tabi. Dahil kay anak niyang si Damien, gusto niyang gawin ang lahat para mapalapit kay Asta. Sa Mage Hall, naisip ni Asta kung bakit inalok siya ni Wenji ng lihim na teknik ng pamilya. Sinusubukan niyang suriin ang sitwasyon kung ito ba ay isang bitag. Sa kabilang banda, sinusubukan din ni Wenji basahin ang emosyon ni Asta, ngunit hindi niya magawa dahil hindi siya nagpapakita ng kahit anong palatandaan. Inihahalin tulad niya siya sa isang taong nakasuot ng maskara na hindi makikilala ang tunay niyang pagkatao. Pagkatapos ay sinabi ni Wenji kay Asta na pag-isipan niya ng mabuti ang kanyang sagot bago ito ibigay, at huwag mapalabo ng gantimpala sa harap niya. Sinabi naman ni Asta kay Wenji na ibibigay niya ang kanyang sagot. Sa madaling salita, sinasabi ni Asta kay Wenji na kung kaya niyang gawin ang hinihingi niya, gagawin niya ito, at kung hindi, hindi niya kailangang gawin. Sinabi ni Wenji kay Asta na sa pakikinig lang niya sa kanyang panukala, maaaring mapanganib na ang kanyang buhay. Dagdag pa niya, kung tatanggihan niya ang panukala, maaaring mapilit siyang pumatay. Walang takot sa kanyang boses o mukha, sinasabi ni Asta kay Wenji na pwedeng pumatay ito sa kanya dahil nakatakda silang mabuhay ng isang beses lang. Bagamat ito na ang pangalawang pagkakataon ni Asta sa buhay. Matapos marinig ito, inilalabas ni Wenji ang kanyang nakakatakot na aura upang mangamba kay Asta, ngunit nananatili siyang hindi natitinag. Nang mapagtanto ni Wenji na hindi madaling matakot ang lalaking ito, ngumiti siya at sinabing pasado na si Asta sa pagsusulit. Sinasabi niya kay Asta na kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan pero hindi maaaring mula sa kanyang pamilya. Bago niya ipahayag ang kanyang tunay na hangarin, nagsalita siya ng mga walang kwentang salita. Ipinaalam niya kay Asta na ang kanyang sitwasyon ay hindi isang laban sa kapangyarihan sa loob ng pamilya. Sabi niya na napakalapit ng pamilya pero mukhang binabantayan siya ng mabuti ng pamilya Declan. Nagulat si Asta na marinig ito at tinanong si Wenji kung bakit siya minamanmanan ng pamilya Declan. Dahil sinabi na ni Asta na wala siyang pakialam kung siya ay mamatay, inilantad ni Wenji ang kanyang tunay na suliranin. Lumabas na pinag-aaralan niya ang mahika ng pinagmulan ng pamilya Declan at maaaring nakatagpo siya ng isang malaking tuklas. Mukhang nakuha niya ang mahimalang magic ng angka ng Declan na tanging sa kanila lamang. Narinig ito ni Asta at agad siyang nabahala ng labis. Narealize niya na nakaupo siya sa harap ng isang patay na tao, halos. Pagkatapos ay tinanong niya si Wenji kung nag-aaral ito para sirain ito. Ito ang pagkakataon na ipinakita ni Wenji na nahanap niya ang paraan upang mapabuti ang lihim na sining ng pamilya Declan at gawing perpekto ito mismo. Naririnig ni Asta ito at agad na naisip na nakaupo siya sa harap ng isang sobrang baliw na tao na walang pakialam sa kanyang buhay. Sinasabi ni Wenji na hindi niya mapigil ang isakatuparan ng pananaliksik kaya ginawa niya ito. Nakikita ni Asta si Wenji bilang isang ganap na baliw ngunit sa parehong oras napapansin niya na tugma ang timing ng perpekto. Sa kanyang nakaraang buhay, noong winasak ni Declan ang pamilya Blandor, abala si Wenji sa pagsasagawa ng kanyang pananaliksik tungkol sa bagong 10,000 circle. Kaya hindi nag-atubili si Declan na atakihin ang pamilyang Blandor para lipulin sila dahil nakita niya ang posibilidad na kayang gawin ng 10,000 circle. Naisip niya na maaaring niangkat ni Declan ang kapangyarihan kaya siya sobrang lakas. Tinanong ni Wenji si Asta kung maaari siyang tumulong dahil handa siyang paigtingin pa ang kanyang pananaliksik. Tinanong ni Asta si Wenji kung bakit siya pumunta sa kanya para sa misyon. Ibinunyag ni Wenji na hindi niya maipare-report ang pananaliksik sa kanyang pamilya dahil nararamdaman niyang may isang snitch sa paligid pero hindi niya mahanap kung sino siya. Sabi ni Asta na maaaring sekretarya ito, ngunit hindi sang-ayon si Wenji sa kanya, sinasabi na ang problema ay malamang na may kaugnayan sa paraan ng pagkuha. Pagkatapos ay ipinahayag ni Wenji na nung mapagtanto niyang natuklasan na siya, gumawa siya ng ilang hakbang. Tinanong ni Asta kung bakit hindi na lang siya sumali kay Declan dahil mukhang mas maganda ang opsyon at tiyak namang tatanggapin siya nito. Ipinaalam ni Wenji kay Asta na may personal siyang dahilan kung bakit hindi siya pumunta sa kanila. Dahil hindi nakatali si Asta sa pamilya ng Blandor, nakikita ni Wenji siya bilang perpektong tao na makakatulong sa kanya. Ibinunyag ni Wenji na isang pinagsamang proyekto sa pananaliksik ito, ngunit sa ngayon ay hindi siya makakagawa ng progreso. Tinitiyak ni Wenji kay Asta na gagantimpalaan niya siya ng maayos. Gusto ni Wenji na dalhin niya ang thesis kay Professor Perrin ng Zenian Academy bilang gantimpala, ibibigay niya sa kanya ang spell na Healing Light. Naramdaman ni Asta ang pagkakataon at nagpa siya na kunin ito. Sinabi niya kay Wenji na may mas magandang alok siya para sa kanila. Sinasabi ni Asta na nais niyang kunin ang spell na Healing Light bilang kabayaran at pati na rin ang 1,000 circle kapag natapos na ni Wenji ito. Nakapwesto si Asta sa bangka ng doble o walang katapusan. Nang marinig ito ni Wenji, aminin niyang tunay na walang hiya si Asta. Dahil kritikal ang misyon, wala siyang magagawa kundi tumanggi o pumayag. Tinitiyak ni Wenji kay Asta na ibibigay niya ang spell kapag natapos na niya ito. Ngunit, may isang kondisyon din si Wenji kay Asta. Gusto niyang tulungan si Asta bago niya matapos ang buong bagay at siniguro ni Asta na wala siyang problema sa paggawa niyon. Habang kinukuha ang thesis kay Wenji, tinutukso ni Asta na hindi niya marunong magbasa pero nagbabago siya ng tono at sinasabi kay Wenji na nagbibiro lang siya. Tinanong ni Asta si Wenji kung mapagkakatiwalaan niya si Professor Perrin.
Ibinunyag ni Wenji na magkaibigan sila ni Perrin mula sa paaralan at palagi silang magkaaway. Lagi nilang sinusubukan na talunin ang isa't isa sa lahat ng bagay, pero nagtapos ang kanilang rivalry nang bumalik si Wenji sa pamilya. Hindi makapaniwala si Asta na makikilala niya ang isa pang baliw tulad ni Wenji sa akademya. Pagdating ni Asta sa kanyang kwarto, tumanggap siya ng maraming libro mula kay Wenji. Nagdagdag din siya ng isang liham dito. Sa liham, ipinaalam niya kay Asta ang pagkakasunod-sunod ng pag-aaral niya sa mga libro upang matulungan siyang paunlarin ang kanyang kaalaman ng maayos. Agad na nagsimula si Asta na ayusin ang mga libro at aminin niyang isang henyo si Wenji. Pagkatapos ay sinimulan niyang isulat ang listahan ng mga sponsor ng libro at nasa unahan nito si Wenji. Nais ni Asta na ilagay ang aklat ng pagpapagaling na liwanag sa tore kapag natapos na niya itong itayo. Magkakaroon ito ng pagkakataon ng lahat na basahin ito pero alam niya na kailangan niyang pag-usapan ito kay Damian sa susunod. Plano niyang gamitin ang pribilehiyo bilang kaibigan para mapilitan si Damian na gawin ito. Masaya na si Asta sa balak niyang itayo dahil hangad niyang turuan ng mga tao ng mahika. Itinuturing niya ang pakikipagkita kay Wenji na isang napakahalagang pagkakataon at sa kabilang banda, masaya rin si Wenji na nakilala niya si Asta dahil mukhang isang kapakipakinabang na tao siya na nagdudulot ng kanyang interes. Bukod dito, humanga siya sa katotohanang hindi natakot si Asta sa kamatayan. Isa lamang itong banta, ngunit ang hindi pagpapakita ni Asta ng kahit anong takot ay lalo siyang naging interesado sa kanya. Malinaw na nakikita ni Wenji na ang mga mata ni Asta ay yaong mga hindi natatakot sa kamatayan. Masaya si Wenji na nakatagpo siya ng isang kapakipakinabang at hindi yung karaniwang mga tao na kanyang katrabaho. Naiintindihan din ni Wenji na may mga itinatagong bagay si Asta, ngunit itinuturing niya itong isang magandang bagay. Sa katunayan, nakikita niya si Asta bilang isang taong may kaparehong pangarap tulad niya. Di nagtagal, naghanda si Asta para sa akademya. Inilagay niya ang kanyang mga gamit at sinuot ang uniforme ng akademya. Pumupunta si Lancy sa kanyang kwarto para sunduin siya. Sinasabi niya na kailangan niyang dumaan sa isang simpleng pagpaparehistro ng dokumento pagdating niya sa akademya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Lancy na sila ni Damian ay hindi na kailangang sumailalim sa entrance exam. Pinuri niya ang kanyang angkop na itsura at sinabing bagay na bagay ito sa kanya. Nagpapakita si Asta ng pagiging tunay na Ginoo at nagpapasalamat sa babae sa papuri. Naiisip niya ang exemption na nakuha niya at Damian at napagtanto na ito ay para sa mga kilalang pamilya. Ito ay tinatawag na espesyal na pagtanggap at ikinalugod ni Asta na nakuha niya rin ito. Dumating si Asta sa kabayo upang makita si Damian at ang kanyang ina na naghihintay sa kanya. Sinasabi ng babae sa mga lalaki na mag-ingat sa akademya at tinatanggap ito ni Asta. Sinabi rin ni Gamo na ipinagdarasal niya na makamit ni Asta ang mga resulta na kanyang hangad. Ngumiti si Asta, nagpapasalamat sa babae para dito. Sa puso niya, hangad ni Asta na makamit ang kanyang mga resulta ng walang pagdududa dahil maraming oportunidad ang ibinibigay ng akademya at nais niyang kunin ang lahat. Inaasahan din niyang makilala ang kanyang mga minamahal na kaklase. Habang naglalakad papunta sa akademya, tinitingnan ni Asta ang aklat tungkol sa mahika ng liwanag na ibinigay ni Wenji sa kanya. Namangha siya sa mga interpretasyon ng libro dahil pinasimple niya ito. Sa tingin niya, bawat mayaman ay may sariling paraan ng pag-unawa sa mga teknik, ngunit kumpara sa ibang bersyon, naniniwala si Asta na ang interpretasyon ni Wenji ay akma sa celestial na prinsipyo ni Declan. Sandali silang nakarating sa akademya. Nananatili si Asta sa tabi ng bintana upang tingnan ang sikat na Zen Ion Academy. Pagkatapos, sinabihan sila ni Lancy na narating na nila ang katapusan ng serbisyo ng karwahe. Ayon sa mga turo ng pangunahing prinsipyo, sa panahon ng pagtanggap, kahit ano pa ang katayuan, lahat ng mag-aaral ay kailangang maglakad papunta sa paaralan. Ipinaalam ni Lancy na narating na nila ang lugar kung saan sila maghihiwalay at binati niya ang mga bata ng magandang karanasan sa akademya. Pagkatapos lumabas ng sasakyan, niyayakap ni Damian si Asta at sinabing kailangan nilang magmadali sa pasukan ng seremonya dahil sinabi sa kanya ni Lancy na baka wala nang mauupuan kung malate sila. Nagulat si Asta na marinig ito dahil hindi isang baryong teatro ang seremonya ng pasukan na may first come, first served na mga upuan. Biglang naisip niya na si Lancy ang nagsabi nito. Madali niyang naisip na sinabi ni Lancy iyon bilang pananakot para hindi mapahuli si Damian. Nagpasya si Asta na makisali, kahit isang beses lang. Mabilis nilang narating ang hall kung saan ginaganap ang seremonya at namangha si Damian sa dami ng tao roon. Kahit nakalahati ng hall ay walang tao, naniniwala pa rin si Damian sa mga salita ni Lancy na hindi sana sila nakakuha ng upuan kung nahuli sila. Hindi makapaniwala si Asta na hindi pa rin alam ni Damian na niloloko siya, kaya inilabas niya ang kanilang mga reserbasyon sa upuan para tingnan kung saan sila dapat umupo. Ipinapakita ni Damian ang isang lugar sa hall at iminumungkahi na umupo sila doon at naiwan si Asta na naguguluhan. Hindi niya maipaliwanag na masaya si Damian na nasa akademya siya samantalang siya ang tumatakbo noon. Biglang nasasalubong ni Damian ang isang estudyante, isang matangkad at dambuhalang lalaki na nagngangalang Exter. Tinitingnan siya ng lalaki na parang isang insekto. Pagkatapos ay tinulungan ni Asta ang kaibigan niya, tinatanong kung ayos lang siya. Tiniyak ni Damian kay Asta na ayos lang siya at sinisi ang lahat sa hindi niya pag-iingat sa kanyang paligid. Malapit nang umalis sina Damian at Asta nang huminto si Exter sa kanila.
Lumalabas na naipahid ni Damian ang laway sa kanyang damit. Si Asta ay nagtatangka pa ring alamin ang buong pangyayari nang mabilis na lumapit si Damian sa lalaki para tulungan siyang linisin ang laway habang nagdadagdag pa ng laway dito. Lalong naging galit si Exter at tinulak niya si Damian sa mukha. Ngunit naipasa ni Asta ang suntok bago pa ito makalapit kay Damian. Sabi ni Asta na tigilan na niya ang pag-iyak niya bago pa siya magkamali. Galit na tanong ni Exter kay Asta kung sino siya at sinagot ni Damian na kaibigan niya si Asta. Sang-ayon si Asta dito at sa wakas naisip ni Exter kung bakit tinulungan ni Asta si Damian. Ngunit sinabihan ni Exter si Asta na magsisisi siya sa kanyang desisyon. Alam na ni Asta kung saan papunta ang lahat pero hindi siya alintana. Napagtanto niya na handa si Exter na tapusin ang laban gamit ang kamao, hindi salita. Agad nitong napansin ng ibang estudyante sa hall na si Exter ay direktang inapo ng pamilya Dalombo. Yung mga estudyanteng nanonood ay nagsusugal na kung sino ang mananalo sa laban. Karamihan sa kanila ay naniniwala na si Exter ang magwawagi. Sa kabilang banda, may isang estudyante na nais nilang pigilan ng tatlo mula sa pagtutunggali bago pa lumala ang sitwasyon. Naniniwala siyang hindi makakabaka ang tama kung siksikan ng buong silid, ngunit agad na gumawa ng harang ang isa pang estudyante sa paligid ng tatlo upang makapag-away sila ng walang hadlang. Karamihan sa mga estudyante ay nagsimula ng sumigaw para kay Exter, sinasabi na susuportahan nila siyang manalo. Samantala, may isang nakakatakot na estudyante sa malayo na hindi kasali sa laban, ngunit nakangiti na para bang alam niya kung ano ang mangyayari. Pagpasok nila sa barrier, ipinakilala ni Exter ang kanyang sarili at hiniling na gawin din ni Asta ang ganoon. Sagot ni Asta na hindi siya ipinanganak na may angkan tulad ni Exter. Gusto niyang isipin ni Exter na isa lamang siyang taong dumaan lang. Pagkatapos, sinasabi ni Exter kay Asta na papayagan niya itong unang umatake dahil isa siyang mage. Tumatawa si Asta nang marinig niya ito at tinukso si Exter. Sapat na ito upang mapilitan si Exter na sumugod sa kanya na parang baliw. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Asta ang lalaki na malalabanan niya ang dalawang tao. Iwasan niya ang suntok nito bago siya sumuntok ng masakit sa mukha nito upang mapaatres siya. Hindi makapaniwala si Exter na siya ay tinamaan ng suntok mula sa isang estudyante ng akademya dahil sa bigat nito. Nagsimula siyang magtaka kung tunay bang isang mahikiro si Asta. Bigla niyang naisip na naglagay si Damian ng spell na panggamot sa kanya. Nagtataka siya kung bakit ginagawa ni Damian ito, ngunit hindi niya alam na malapit na siyang maranasan ang pinakamalupit na bagay sa buong buhay niya. Nawawala siya sa kanyang mga iniisip nang marating siya ni Asta at muling sumuntok sa kanyang tiyan. Bago pa man niya mapagtanto, ilang suntok na ang tumatama sa kanyang katawan. Sa wakas naisip niya kung ano ang ginagawa ng dalawa. Isa sa kanila ang sumasalakay habang ang isa naman ang nagpapagaling sa kanya. Napilitan siyang aminin na nakikipaglaban siya sa mga baliw na tao. Biglang naisip ni Exter na maaaring natatakot siya talaga. Ngunit ang ibang mga estudyanteng nanonood ay nagsimulang palakasin ang loob niya. Sinasabi nila sa kanya na huwag mag-atubili dahil siya ang pag-asa ng mga mandirigma. Sa pagpasok ng motibasyon, sa wakas ay nagkaisa si Exter. Ibinubuga niya ang kanyang galit habang tinatawag si Asta na isang simpleng salamangkero. Galit na sinalo niya ang kanyang braso, ngunit umiwas si Asta sa unang sipa. Pinuri niya si Exter sa pagsubok, ngunit galit na sumigaw si Exter kay Asta na huwag siyang maliitin. Walang pag-aatubili, hinawakan ni Exter ang kanyang kanang braso, tinamaan si Asta. Napaatras si Asta habang ang mga estudyante ay nagsisigawan sa tuwa dahil sa wakas ay nakipaglaban na si Exter. Gayunpaman, hindi mukhang ipinagmamalaki ni Exter ang kanyang sarili. Alam niyang nakatama siya kay Asta, ngunit ramdam na napakagaan ng tama. Naiiwas ni Asta na paikutin ang kanyang katawan ng akrobatiko upang tumama sa kanyang mga paa. Nagulat si Exter sa nakitang ito, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagkabigla at muling bumilis papunta kay Asta. Tumatakbo si Asta upang makita na si Damian ay nananatiling nagkakas ng mahika panggamot kay Exter. Dahil dito, alam niyang magiging mahirap siyang tapusin, kaya kailangan niyang saktan siya ng isang beses lang. Upang magawa ito, ginagamit ni Asta ang isang teknik na binuo niya kasama ang kanyang mga kasamahan noong nakaraang buhay niya. Mula sa banggaan ng mga mahikal na partikulo, nakakakuha si Asta ng enerhiya. Gumagamit ang teknik ng mahika, ngunit hindi ito sakop ng kategorya ng mahika o kahit ng martial arts. Ito ay isang purong teknikal na aplikasyon ng mga katangian ng mahika. Pagkatapos maghanda ni Asta ng kanyang galaw, hinahayaan niya si Exter na lumapit ng husto bago niya ito tinamaan. Nagdudulot ito ng malakas na shockwave na halos mapadilat ang mga manonood at nasira pa ang barrier. Lahat ay nagtataka kung ano ang kanilang nasaksihan mula kay Asta. Biglang bumagsak si Exter sa lupa at nawala ng malay. Lahat ay nagulat dahil hindi makapaniwala na ang makapangyarihang Exter ay nadapa sa isang suntok lang. Tataas si Asta ng kamay na parang isang tunay na mandirigma para mag-ani ng aura at nagsimula ng sumigaw ang mga estudyante para suportahan siya. Nagsimula na silang magtaka kung tunay nga bang isang mahikiro si Asta dahil sa paraan niya ng paghawak sa laban. Masaya rin si Damian na nanalo sila at pinatong ni Asta ang kamay niya sa ulo nito. Yung lalaking kanina na nanonood mula sa malayo, ngumiti habang nakatitig kay Asta. Bigla, isang guro ang dumating para subukang ayusin ang sitwasyon. Hindi makapaniwala na nag-aaway na agad ang mga estudyante sa kanilang unang araw sa paaralan.
Nagsimula siyang magtanong kung sino ang mga salarin, ngunit nag-enjoy ang mga estudyante sa laban at walang gustong magchismis. Sa kabilang banda, plano na ni Asta ang kanilang pagtakas mula sa lugar. Pero sinira ni Damien ang lahat dahil sa kanyang psychopathic na pag-uugali. Sumisigaw siya upang makuha ang atensyon ng guro at sabihin na siya at si Asta ang nagdulot ng gulo. Pumikit si Asta sa pagkadismaya at frustration habang nilalakad ng guro papunta sa kanila. Samantala, nakahiga ng walang malay si Exter sa sahig. Tinawag ang dalawang batang lalaki sa opisina ng guro kung saan sila pinagsabihan dahil sa kanilang away. Gayunpaman, pinayagan ng guro dahil hindi nag-alala si Damien nang aminin niya ang away. Bukod pa rito, hindi gaanong nasaktan si Exter matapos siyang suriin. Pagkatapos nito, bumalik sila sa hall at swerte nilang hindi pa nagsimula ang seremonya. Habang naglalakad sila sa hall, nakatitig ang lahat sa kanila dahil sa kanilang huling kalokohan. Hindi makapaniwala sila na nalampasan ni Asta ang isang martial artist kahit na mukhang mahina siya. Habang pinananatili ni Asta ang kanyang aura, nakikipag-hello si Damien sa mga estudyante na para siyang isang sikat na celebrity. Hindi makapaniwala si Asta na nagawa niyang makuha ang hindi kanais-nais na atensyon, at sana ay tumigil na si Damien sa pagwawagayway ng kamay na parang tanga. Matapos maglakad-lakad sa hall, sa wakas natagpuan nila ang kanilang mga upuan. Di nagtagal, umaakyat sa entablado ang punong guro, isang maliit na matandang lalaki na may puting buhok upang magbigay ng pahayag sa mga estudyante. Ilang minuto ang lumipas, patuloy pa rin siyang nagsasalita ng walang senyales ng kahinaan at na-impress si Asta. Si Damien naman, natutulog at naglalaway pa sa buong paligid. Pinipilit ni Asta na hilahin ang lalaki bago pa man siya makalabas ng laway niya sa lahat. Nagsisimula na sanang magbigay ng kanyang talumpati ang punong guro nang may isang tao na lumapit upang sabihin sa kanya na may mahalagang bagay na nangyari at kailangan ng kanyang atensyon. Nais niyang balewalain ito, ngunit nang marinig niya kung tungkol saan, wala siyang magagawa kundi tapusin ang kanyang talumpati at ipasa ang podium sa iba. Biglang sumampa ang isang babae na may makintab na buhok sa podium at ang kanyang mga sigaw ay nagdudulot ng kilabot sa lahat. Kahit si Damien, na malalim ang tulog, ay nagising sa malakas na boses ng babae. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Jera at ipinaalam niya na siya ang magpapatuloy mula sa pinto ng punong guro. Sinasuggest ni Jera na simulan nila sa panunumpa ng mga bagong estudyante at ang unang tinawag niya ay ang kinatawan ng dibisyon ng Mahika, si Delia Dediney. Nabibigla ang ilang estudyante nang marinig nila ang pangalang ito dahil hindi nila inaasahang sasali ang pamilya Diney sa entrance exam. May ilan na naniniwala na hindi sapat ang kanyang kakayahan kaya napipilitan siyang gawin ito habang ang iba naman ay nagsasabi na walang paraan na kulang siya sa kakayahan dahil hindi papayagan ng kanyang pamilya na kunin niya ang pagsusulit. Sa kabilang banda, alam ni Asta kung sino talaga si Delia. Malamang ang pamilya Diney ang pangalawang pinakakilalang angkan pagkatapos ng pamilya Declan. Lumaki si Delia bilang magiging kinatawang mangkukulam ng pangalawang pinakamataas na angkan na Diney. Inamin ni Asta na siya ay medyo magaling dahil nakatanggap siya ng tulong mula sa kanya. Pero, hindi talaga sila magkasundo, kaya maraming nagsasabing hindi sila magkaibigan. Ngumiti si Asta matapos marinig ito, at ipinahayag ang kanyang kasiyahan na sumali si Delia sa klase ngayong taon. Pagkatapos umakyat ni Delia sa entablado, tinawag ni Jaira ang kinatawan ng dibisyon ng martial arts, si Paul. Nang walang ibang pangalan na binanggit, naniniwala si Asta na ang lalaking iyon ay hindi mula sa isang marangal na angkan. Bukod dito, hindi rin naniniwala si Asta na ang lalaking ito ay nagmula sa isang kilalang pamilya. Pagkatapos nilang magpahayag ng kanilang sumpa, nagsimula na silang bumalik sa kanilang mga upuan. Pagkatapos ay ipinahayag ni Jaira na ipakikilala niya ang mga propesor na magtuturo sa klase. Hinikayat niya ang mga propesor na maglakad pasulong isa-isa. Habang bumababa si Delia sa hagdang, diretso siyang tumitingin sa kinaroroonan ni Asta na nagpasindak sa kanya dahil para siyang nakikipag-ugnayan ng tingin sa kanya. Bigla siyang nadulas kaya nahulog siya mula sa hagdang at sa huli ay napahiya sa sarili. Bigla namang dumating si Professor Perren ng mga pangunahing prinsipyo ng magolohiya sa entablado. Naiisip ni Asta na siya ay medyo iba kay Wenji, ngunit nagpa siyang maghintay pa ng kaunti bago siya magpasya. Pagkatapos ng seremonya, sinabihan ni Jaira ang mga estudyante na sundan ang kanilang listahan ng pagpasok papunta sa kanilang nakatalagang dormitoryo. Sa wakas nagising si Damien at naisip ni Asta na magpanggap sa kanya, sinabing expel na siya matapos silang mahuli na natutulog. Naririnig ito ni Damien at sumigaw ng walang pakialam. Halos nagsisisi si Asta sa kanyang desisyon na magbiro sa kanya habang papunta siya sa kanyang dorm dahil hindi niya inaasahang gagawin ni Damien ang pag-ungol ng ganito. Sa wakas nakarating si Asta sa kanyang dorm at humanga siya sa ganda nito. Nasa sulok ng kwarto ang mga gamit pang araw-araw upang mapadali ang buhay ng mga estudyante. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, dumating ang kanyang katabi, si Paul, sa kwarto. Nagulat si Asta nang makita si Paul na parang walang pakialam, na para bang wala siyang pakialam sa kahit ano. Pagkatapos ay bumukas ang bibig ni Paul at sinabing mas maganda kung tahimik na lang silang mamuhay dahil hindi siya interesado makipagkaibigan. Pinanghahawakan ni Paul kay Asta na wala siyang pakialam sa kanyang ginagawa o sa kanyang negosyo basta't hindi ito nakakaapekto sa kanya. Sa katunayan, mas gugustuhin niya kung tumigil na sila sa pagsasalita pagkatapos ng pagpapakilala at si Asta, na hindi natatakot sa kahit sino, ay nakikipagtagisan ng tinginan kay Paul. Nanatili si Asta na tahimik na nag-udyok kay Paul na magtanong kung bakit hindi siya sumasagot.
Sa kaibuturan, iniisip ni Asta kung gaano kagaling si Paul dahil sinasabing siya ang top na estudyante nang pumasok. Nagpa siya si Asta na subukan siya at gumawa ng peking pag-atake upang makita ang reaksyon niya. Agad na humawak si Paul sa kanyang espada at napansin ni Asta na maganda ang kanyang postura. Bukod pa rito, makikita rin sa pagkakalagay ng kanyang espada na alam niya ang kanyang ginagawa. Bigla, narinig ni Asta ang boses ni Damien na tumatawag sa kanya mula sa labas. Ngumiti si Asta na parang wala siyang ginawa at sinabihan si Paul na malaya siyang gawin ang anumang nais niya. Dahil nag-aalaga sila sa mga gawain ng isa't isa, tinutukso ni Asta si Paul na baka magsimula siyang kantahin lampas alas 12 ng gabi. Matapos siyang pasayahin at iwan siyang naguguluhan, lumabas si Asta mula sa kwarto. Nakipagkita si Asta kay Damien na sabik na nagtatanong kung sino ang kanyang katabi sa kwarto. Sabi ni Asta na hindi niya alam na nagpasabog kay Damien. Nagpa siya si Damien na huwag nang ipilit pa ito at iminumungkahi na maglibot na lang sila sa akademya dahil marami silang pwedeng makita. Gusto niyang makita nila ang lahat sa unang araw pa lang. Mukhang malaki ang akademya kaya't pinapayuhan ng mga estudyante na sanayin ang kanilang sarili sa layout nito upang hindi sila maliga habang naninirahan dito. Kahit na parang nakaka-stress, handa si Asta dahil may iniisip din siya. Gusto niyang malaman kung ilan ang mga troubleshooters sa akademya. Sa ganitong paraan, nagsimula na maglibot ang dalawa sa akademya. Maya-maya ay nakakita sila ng isang lawa at ipinahayag ni Damien ang kanyang hindi paniniwala, gaya ng dati. Nalaman ni Asta na naiwan si Lancy kay Damien dahil palagi siyang parang sanggol na umiiyak. Pagod na sa kanyang reklamo, sinabihan ni Asta si Damien na sabihin sa kanyang pamilya na gumawa ng lawa para sa kanya dahil kulang sila nito sa kanilang ari-arian. Sasabihin ni Asta na kailangan lang maghukay ng lupa at magbuhos ng tubig. Nabighani si Damien sa ideya at masaya niyang ibinubunyag na sasabihin niya sa kanyang pamilya na gawing mas malaki pa ang lawa kaysa sa kasalukuyan niyang tinitingnan. Naisip niya kung anong pangalan ang ibibigay sa lawa at naisip niya ang dugo, pawis, at luha. Maya-maya ay nakakita sila ng isang astang maganda at sinabihan ni Asta si Damien na ipaalam sa kanyang pamilya na gumawa rin ito para sa kanya. Patuloy na pinupuno ni Asta ang kanyang isipan ng iba't ibang ideya at iminungkahi pa niya na gawin ito sa anyo ng isang dragon dahil maganda ang mga kaliskis nito. Sa bahay, nakakaramdam si Lancy ng kakaibang pakiramdam na nagtatanong kung ano ang mali. Matapos maglakad ng matagal, iminungkahi ni Asta na bumalik na sila sa dormitory at sumang-ayon si Damien. Habang nag-iikot sila, binilang ni Asta ang 7 troubleshooters. Nagpa siya siyang isama ang mga troubleshooters na hindi pa niya nakikilala upang maging 10 lahat. Sa kanyang mga kalkulasyon, nalaman niya na nasa ikalawang magic hall ang laboratorio ni Perrin. Mabilis niyang naisip na ang mga troubleshooters ay hinahanap si Perrin. Dahil alam na ni Declan na may mga kaalyado si Wenji, nagsimula na silang maghinala kay Perrin dahil nasa paligid siya. Nagtataka si Asta kung bakit hindi nila sinusundan si Perrin, ngunit napagtanto niyang nakagawa na sila ng kanilang hakbang sa tamang oras. Naisip ni Asta na kunin ang kontrol sa sitwasyon para malaman kung gaano kalalim ang kaalaman ng mga troubleshooters. Inilalagay niya ang kanyang sarili sa perpektong posisyon upang marinig ang usapan ng dalawang troubleshooters. Sinasabi ni troubleshooter isa kay troubleshooter dalawa na naglabas na ang headquarters ng isang emergency na utos at dapat silang magtipon sa pugad ng target. Tinanong ni troubleshooter dalawa kung pangunahing target ba nila o pangalawa at sinagot siya ni isa na pangalawa ang kanilang target. Plano nilang maihatid ang kanilang layunin sa pangalawang target bago maghating gabi. Nalaman ni troubleshooter dalawa na simula nang kumilo si Wenji, si Perrin ang target nila. Ngunit nag-aalala siya tungkol sa mga propesor sa paaralan, sinasabi na hindi sila kayang makipagsabayan sa kanila. Ipinaliwanag ni troubleshooter na hindi dadalo si Declan mismo, pero bago siya magpanik, ipinaalam niya kay dalawa na sasama sa kanila ang demonyong apoy na si Callahan. Nabibigla si dalawa dahil si Callahan ang vice leader ng Mage Corps ni Declan, ang Red Jewel. Ibig sabihin nito, protektado na ang kanilang operasyon at ipinapakita nito na handa si Declan gawin ang lahat para sa misyon. Sa parehong oras, nangangahulugan nito na nasa panganib ang mga troubleshooters dahil handa silang magsakripisyo para lang matiyak na magtatagumpay ang misyon. Kahit na nag-aalala ang dalawa, wala na silang magagawa kundi gawin ang kanilang tungkulin. Lumipat sila mula sa kanilang posisyon upang sumama sa natitirang bahagi ng koponan para lang masiguro na may sapat silang bilang sakaling kailanganin. Hindi nila alam, narinig ni Asta ang lahat ng pinag-uusapan nila at nagulat siya na si Callahan pa ang sasama sa misyon. Naalala ni Asta na hindi basta-basta si Callahan na dapat balewalain dahil noong siya ay troubleshooter pa, nasa kanyang kasagsagan na si Callahan. Matapos ipagsapalaran ng pamilya Declan ang kanilang kaligtasan sa laban-laban sa pamilya Blandor, nanatiling tapat si Callahan sa bumabagsak na angkan na nagpapakita ng kanyang antas ng katapatan. Bagamat mapanganib siya ngayon, pumasok siya sa kanyang kasiglahan pagkatapos ng digmaan laban sa pamilya Blandor. Sa katunayan, inilagay niya ang kanyang pangalan sa kasaysayan bilang isang mandirigmang mahika. Gamit ang kanyang nakamamatay na apoy na halos hindi mapigilan dahil darating si Callahan, naisip ni Asta na mahalaga na mahuli niya ito. Naalala niya na ang mahika ni Callahan ay isa sa mga sining ng apoy ni Declan.
Kahit na mataas ang panganib, naniniwala si Asta na mas mabigat ang gantimpala kaysa sa panganib. Masaya si Asta na ganito ang takbo ng mga bagay. Gayunpaman, may isang mahalagang bagay na nananatili at ito ay ang katotohanan na ang tesis na hinahanap nilang lahat ay nasa kanya, hindi kay Paren. Dahil patuloy pa rin ang mga troubleshooters na hinahanap si Paren, nagsimula siyang magduda kung peke ang thesis na hawak niya. Ibig sabihin, peke rin ang thesis na ipinapasa sa araw na iyon. Kalaunan, sa dorm, nagbihis si Paul at lumalabas na isa siya sa mga troubleshooters. Akala niya natutulog si Asta, ngunit hindi niya alam na ang nakikita niyang Asta ay isang dummy lamang. Nasa kanyang silid-aklatan si Paren nang maramdaman niya ang presensya ng mga troubleshooters dahil pumasok sila sa kanyang teritoryo. Nagtataka siya kung bakit sobrang tapang ng mga troubleshooters na pumasok sa akademya. Bigla niyang naisip na ang lalapit sa kanya na troubleshooters ay isang mandirigma. At nakakagulat, si Paul yun. Madali niyang nakikilala siya sa pamamagitan ng kanyang aura at binibigyan niya siya ng payo na paghusayin ng mga katangian ng kanyang aether sa susunod. Iyon ay, kung magkakaroon pa siya ng susunod. Pagkatapos ay ipinasa ni Paul ang isang sobre sa kanya at sa wakas ay naisip ni Paren na si Wenji yun. Nagtataka siya kung anong uri ng panlilinlang ang ginagawa ni Wenji, ang iba't ibang uri ng mga panlilinlang na kasalukuyan niyang ginagamit. Biglang sumabog ang pinto, pumasok si Callahan sa opisina, iniwan ng takot sa mukha ni Paul habang nanatiling kalmado si Paren. Nakikita ni Callahan na natatakot si Paul sa kanya at nangangahulugan ito na alam niya kung ano ang kaya niyang gawin. Tumingin si Callahan kay Paren, tinatanong kung narinig na rin niya ito, ngunit malamig na sabi ni Paren na hindi. Sa wakas ay bumangon si Paren mula sa kanyang upuan, sinabing direktang sabihin na niya ang layunin na ikinainis ni Callahan. Pero bago siya mawala ng kontrol, inamin niya na ito ang unang pagkakataon na siya ay pinahirapan ng masama. Nagpasya si Callahan na ay lahad ang kanyang mga kondisyon at ang una niyang sinabi ay gusto niyang patayin si Paul. Pagkatapos ay lumingon siya kay Paren, sinabing iiwan niya siya na may isang braso at isang mata. Pinaputukan ni Callahan si Paren ng isang apoy na bola, ngunit hinarang niya ito gamit ang isang counter, kapangyarihang yelo. Nagdudulot ito ng isang malaking alon ng pagsabog na yumanig sa gusali. Pagkatapos ay lumingon si Paren kay Paul, sinasabing siya ang may pananagutan sa kanyang sariling buhay dahil tinitingnan niya siya bilang isang mandirigma, hindi isang estudyante sa ngayon. Walang problema si Paul na gawin ito at inilabas niya ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili. Nalaman ni Paren na ang Declan troubleshooters ay nakapagpataw ng spell na nagdudulot ng blackout kaya walang alarm na umaandar na nangangahulugang nakasama niya si Paul. Nakikita ni Callahan ang sobre sa mesa na malinaw na iyon ang kanyang hinahanap dahil ipinadala ito kay Paren ng pamilya Trash Blander. Dahil ayaw ipasa ni Paren ang sobre, nagpasya si Callahan na ilabas na lahat. Inilalabas niya ang isang makapangyarihang sumpa ng apoy na nagpapalibot sa lupa, ngunit nananatiling kalmado si Paren upang masigurong naka-activate ang kanyang mga kapangyarihang yelo upang labanan ang anumang ibato ni Callahan. Sa sandaling iyon, nagsimula ng kumilos ang iba pang troubleshooters at sa wakas ay nagpasya si Paren na seryosohin sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang nakamamatay na atake na halos bumagsak ang gusali. Samantala, pinapanood ni Asta mula sa malayo at napapansin niyang seryoso na ang sitwasyon. Sabik na sa aksyon, isinuot ni Asta ang kanyang maskara, sinabing hindi siya si Asta sa sandaling iyon, kundi Troubleshooter 1. Iniipit ni Asta ang kanyang kamao upang manalangin sa buwan at hilingin na bigyan siya nito ng lakas upang maging isang mabuting troubleshooter sa araw na iyon, kahit na hindi siya ang pinakamatuwid. Matapos ang kanyang panalangin, tumalon siya papunta sa labanan kung saan ang apektadong gusali ay kasalukuyang bumabagsak. Samantala, si Callahan ay nagsasaya sa loob ng gusali. Nabibigla siya na sa lahat ng nagawa ni Paul, buhay pa rin siya at pinupuri niya ito para dito. Sa kaibuturan, alam ni Paul na namatay na sana siya kung hindi niya suot ang protektibong anteng-anteng na ibinigay ni Wenji. Hindi niya alam na isang protektibong anteng-anteng iyon at itinuturing niya ang sarili na maswerte na suot niya ito. Paren ay nagsasalita kay Paul ng malamig na tono, sinasabing umatras na siya habang nagpapalabas siya ng makapangyarihang yelong pagbomba na katumbas ng apoy ni Callahan. Pagkatapos ay pinasadahan ni Paren si Paul sa balikat, sinabing magaling na ang nagawa niya hanggang ngayon, ibig sabihin ay maaari na siyang pagkatiwalaan. Pagkatapos ay ipinakita ni Paren ang isa sa kanyang makapangyarihang katangian sa pamamagitan ng pag-ukit ng aether sa espada ni Paul na nagpasindak kay Paul. Tinanong ni Paren kung kaya niyang patuloy na harangin ang mga papasok na atake at sumagot si Paul na oo hanggat kailangan niya. Nalaman ni Paul na lampas na sila sa punto ng pagtakas at kung hindi niya mapipigilan, tiyak na mamamatay siya. Humanga si Callahan sa kanilang biglaang pagtutulungan dahil isang mangkukulam at isang gwardya lang ang kailangan niya para makipaglaban. Pagkatapos, naglabas si Callahan ng isa pang bola ng apoy at sa pagkakataong ito, nabigo ang espada ni Paul, na puwersa siyang tumama sa pader at naisip ni Paren na kung wala na si Paul, wala na siyang choice kundi maging seryoso talaga. Sa tingin, kapag limitado ang mana sa kalikasan at sabay na nag-uutos ang dalawang makapangyarihang nilalang, nagsisimula ang laban para sa kontrol sa pagitan nila. Gusto ni Paren makita kung gaano kalakas ang damage na kayang ibigay ni Callahan sa kanya. Dahil humihingi si Paren ng isang laban, masaya si Callahan na makipagsapalaran. Ibinubuga ng dalawa ang kanilang lakas para saktan ng isa't isa at ang gusali ang pinakaapektado.
Bumagsak ito at natambe si Paul nang mawalan siya ng balanse. Habang siya ay bumabagsak, ang nakikita niya lang ay dalawang halimaw na naglalaban ng walang pag-aatubili. Nabagsak si Paul sa sahig, nagtatanong kung bakit siya sumali sa laban sa una, gayong malayo siya sa kanilang antas ng lakas. Samantala, labas ay labas, sobrang humanga ang mga tagapag-ayos ng problema sa antas ng pagkawasak na nililikha ng dalawa. Nang hindi na nagdalawang isip, naisip nila na sasaluhin sila kung makikialam pa sila. Sa kanilang akala'y ligtas na sila, biglang lumitaw si Asta mula sa likod, pinapalaya sila at lalong nagdudulot ng takot sa kanila. Matapos alisin ang mga posibleng hadlang, pumunta si Asta sa lugar ng laban. Ang kanyang pagdating ay nakakuha ng pansin ng dalawa na nagtatanong kung kaninong panig siya tunay. Sa sobrang bilis, naabutan ni Asta si Callahan at niyakap siya sa leeg, sinasabing narating na niya ang lugar kung saan siya mamamatay. Natatakot, pabulusong na nagngangalit si Callahan ng isang apoy, ngunit nagdulot ito ng mana backlash sa kanya. Uubo siya ng dugo, at sa kanyang gulat, walang nasaktan si Asta. Sa katunayan, papalapit na siya sa kanya ng mabilis. Kasabay nito, umaatake na ang mga troubleshooters. Naisip ni Callahan na kailangan niyang pigilan ang mana backlash kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataon. Kinuha niya ang isang potion at ininom ito habang nagtataka kung saan sa mundo nagmula si Asta na sobrang lakas. Sinusubukan ng mga troubleshooters na pabagsakin si Asta, ngunit madali niyang naibablock ang kanilang atake habang binabawi sila ng counterattack. Nakita ito ni Callahan at nabigla siya. Bago pa niya namamalayan, napapansin niyang humahanga na siya dahil sa paraan ng paggalaw ni Asta na may sobrang tumpak at matinding kahusayan. Kahit na naiintriga siya, galit na si Callahan at sinasabi niyang papatayin niya si Asta. Galit na siyang lumikha ng maraming bilog na mahika upang maglabas ng mas makapangyarihang pagsabog ng apoy mula rito. Ang lakas ng apoy ay sobrang taas na napaso ni Callahan ang sarili niyang mga tao, habang si Asta ay labis na nabigla. Sa makapal na usok na sumusunod sa kanyang huling atake, iniisip ni Callahan kung nahuli niya si Asta. Alam niyang may ilan sa kanyang mga kaalyado ang nagdusa sa atake, pero wala siyang pakialam. Nakatuon siya sa pagtapos ng misyon, hindi alintana kung sino ang mapapahamak sa proseso. Matapos manatiling alerto ng ilang segundo at walang makita, inakala niyang patay na si Asta. Nagsimula siyang umiti, naniniwalang sobra siya sa aksyon ng walang dahilan. Naisip niya na makakakuha siya ng kalamangan laban kay Perrin kung makakasama siya sa iba pang mga tagapag-ayos ng problema. Biglang lamig ng dugo niya nang marinig ang boses ni Asta sa malayo, nagtatanong kung nagawa niya ang lahat sa huling atake niya. Alam ni Asta kung sino talaga si Callahan, kaya agad niyang naisip na magpapakasaya siya sa pagsasakripisyo ng ilan sa kanyang mga tauhan kung makakamit lang niya ang layunin niyang mapalayas siya. Sa huli, tinuturo ni Asta ang kanyang magic circle sa kanya, sinasabi na mamamatay na siya dahil sa kanyang mga ginawa. Inilalabas ni Asta ang kanyang mana bala, at dahil walang paraan para makaiwas si Callahan, pinapanood niya ang atake na papunta diretso sa kanya. Sumabog ang mana bala sa ulo ni Callahan, tinusok ang kanyang ulo na parang malaking bala. Matapos niyang mapabagsak si Callahan, aminin ni Asta na siya ay kahanga-hanga dahil kahit sinong ibang salamangkero ay maaaring mamatay sa unang biglaang atake. Inamin niya na ang mga atake ni Callahan ay kasing delikado pa rin, ngunit ang huling atake niya ay sadyang pabor sa kanya. Alam ni Asta na siguradong talo na sana siya kung nakipagtulungan si Callahan sa mga troubleshooters para makipaglaban sa kanya sa isang matagal na labanan. Kahit na mas naging mapanganib siya, mababa pa rin ang reserba ng mana ni Asta na hindi naman nakakahanga sa kaunting salita. Lumapit si Asta sa katawan ni Callahan upang saliksikin ito. Nadiskubrehan niya ang swerte at natagpuan ang grimoire niya na siyang hinahanap niya. Mukhang karamihan sa mga mandirigmang pantahanan ay hindi nagtitiwala sa iba, kaya't dala nila mismo ang kanilang mga grimoire. Kahit na may nakapaloob na spell sa spatial pouch para makilala ang may-ari, hindi nag-aalala si Asta dahil alam niyang makakahanap siya ng paraan para mabawi ang spell balang araw. Bigla na lang dumating si Perrin at sinabihan ni Asta na huli na siya sa usapan. Ibinunyag ni Perrin na inaalagaan niya ang mga natitirang maliit na fry. Tinanong ni Perrin si Asta kung isa siya sa mga naghahanap sa kanya, pero pinayuhan ni Asta siyang gamitin ang utak niya dahil kakalaban lang niya ang isa sa mga tauhan ni Declan at dapat nitong malaman kung nasaan siya. Nang marinig niya ito, naisip ni Perrin na si Wenji ang nagpadala kay Asta at sa wakas ay bumaba ang kanyang pagbabantay. Ngunit nalilito si Perrin kung bakit lapitan siya ni Paul. Nagtataka siya kung hinati ni Wenji ang pananaliksik sa dalawang papel kaya kailangan niya ng dalawang sugo. Sinabi ni Asta na maaaring peke ang sakay Paul. Naniniwala siya na ginawa ni Wenji ito upang akitin ang mga tauhan ni Declan na lumantad tulad ng isang mangingisda na hinihila ang isda. Sinasabi ni Asta na maaaring sinusubukan ni Wenji na palakasin ang seguridad sa rehiyon habang sinisigurong nababawasan ang impluensya ni Declan sa lugar hanggang sa pinakaibaba. Sa kaibuturan, naniniwala si Asta na may mali dahil kahit ginamit ang spell ng blackout, sobrang lakas pa rin ang laban at dapat ay dumating na ang mga Imperial Knights. Ibig sabihin lang nito na binayaran din ni Declan ang mga Knight. Tinanong ni Perrin si Asta kung siya ang tagapaghatid at sinagot ni Asta ang tanong niya sa pamamagitan ng pagkuha ng tesis at iniabot ito sa kanya. Pagkatapos itong kunin, tinanong ni Perrin si Asta kung alam niya kung ano ang nasa loob at tumugon si Asta na hindi siya tanga, kaya alam niya.
Parang tumayo ng maingat at siniguro ni Asta na hindi siya nag-aatubili na makipaglaban sa kanya, pero dapat niyang pag-isipan ng mabuti ang kanyang desisyon dahil nakasalalay dito kung siya ay mabubuhay o mamamatay. Sang-ayon si Parren na may punto si Asta at pagkatapos ay tinanong niya si Asta kung may nais siyang makuha bilang kapalit. Nalilito si Asta dito at ipinaliwanag ni Parren na ang Wenji ay nagtitiwala lamang sa mga katulad niya. Dahil siya ay katulad ni Wenji, naniniwala si Parren na kailangan niyang pagkatiwalaan niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang bagay kapalit. Nag-iisip si Asta sandali bago sabihin kay Parren ang kanyang nais at sinasabi niya na gusto niya ng isang aklat. Naguguluhan si Parren dito at ipinaliwanag ni Asta ang kanyang plano na magtayo ng isang dambuhalang tore. Ipagpapatuloy ni Asta na sasabihin niya na maglalagay siya ng mga aklat na pwedeng basahin ng lahat sa loob ng tore. Sinasabi niya kay Parren na gusto niya ng isang aklat na nakasulat mula sa kanyang pananaw tungkol sa art anong siyensya. Nagulat si Parren sa narinig ito, ngunit tiniyak niya kay Asta na sisimulan niya agad ito. Matapos ang kanilang maikling pag-uusap, sinasabi ni Asta na panahon na para umalis siya, ngunit tinatanong siya ni Parren kung paano sila mananatiling nagkakausap. Pagkatapos, inilalabas ni Asta ang isang kristal na pangkomunikasyon at ipinapasa ito kay Parren. Sinasabi niya na magkaugnay ang dalawang hati, kaya kung masira ang isa, masisira rin ang isa. Sinasabi niya kay Parren na sirain ang isang piraso para tawagan siya at kung may problema pa, sirain ang higit pa rito. Pagkatapos ipaliwanag kung paano magagamit ang kristal, bigla siyang nawala sa hangin. Matapos ang ilang sandali, dumating ang mga Imperial Knights upang tiyakin ang kaligtasan ng lugar. Inilikas din nila ang mga estudyante ng akademya sakaling may sumunod na atake. Sa proseso, nakasabay si Asta sa mga estudyante. Nakita niya si Damian na nagtatanong kung nasaan siya. Sisigat ni Asta na may inaasikaso siya. Sa gitna nito, sigurado si Asta na sa nangyaring ito, bahagyang magpapahinga ang pamilya Declan. Habang sinusubukan ni Damian na mapilitan siyang magsalita, patuloy na nagtatanong si Asta kung bakit tumugon ang kanyang sigal sa laban. Naramdaman niya ang lakas na sumasalamin sa barrier nang harangin niya ang atake ni Callahan at ito ay isang bagay na hindi karaniwang nangyayari sa araw-araw. Pero nagpapasalamat si Asta dahil ang sigal ang tumulong sa kanya na harangin ang counter-attack ni Callahan. Sinubukan ni Asta alalahanin ang nangyari at sa wakas ay naisip niya na ito ay ang fenomeno ng pagtanggi. Ito ay isang teknik na madalas gamitin ng mga mahika upang mapigilan ang caster na mapinsala ng kanilang sariling mahika. Lubha siyang naguguluhan si Asta na hindi niya alam kailan siya nagsalita, napansin ito ni Damian at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin na hindi niya maintindihan. Hinahayaan siya ni Damian na malaman ang lihim na itinatago ni Asta. Sinasabi niya sa kanya na pumunta sa akademya at itanong kung ano ang gusto niya. Sabi niya sa kanya na pumunta sa akademya at itanong kung ano ang gusto niya. Ito ang lihim na itinatago ni Asta. Ini-ignore ni Asta si Damian at ipinagpapatuloy ang pag-iisip kung bakit nag-react ang simbolo sa partikular na oras na iyon at kung ano ang maaaring nagpasimula nito. Sa kabila nito, naisip ni Asta na kailangan pa niyang magsaliksik ng mas malalim. Sa kabila nito, naisip ni Asta na kailangan pa niyang magsaliksik. Naniniwala siyang makakakuha siya ng mga pahiwatig sa aklatan ng akademya. Si Asta ay nagmamasid lang nang biglang tawagin siya mula sa likod ng isang estudyante na nagpakilala bilang Chenbi. Hindi seryoso si Asta hanggang sa banggitin ni Chenbi na magaling siyang mandigma. Agad na nahati si Asta sa pagitan ng pagpapatay kay Chenbi dahil alam na niya ang kanyang pagkakakilanlan. Agad na nahuli si Asta sa pagitan ng pagpapatay kay Chenbi dahil alam na niya ang kanyang pagkakakilanlan. O hayaan na lang siyang makaalis. Bago makapagpas siya si Asta, may binanggit si Chenbi na nagsalba sa kanyang buhay. O hayaan na lang siyang mag-isa. Sinasabi niya na ang laban ni Asta sa Combat Division noong entrance ceremony ay tumatak sa kanya. Sa wakas na-realize ni Asta na respeto lang ang nakuha niya mula sa mga estudyante at akala niya ay nakasira siya ng reputasyon. Nagsusumikap magpakumbaba si Asta, sinasabi kay Chenbi na kulang sa ether yung kalaban niya pero mag-iiba ang lahat kung maglalaban ulit sila. Nangangatal ang ulo ni Chenbi ng nervyoso pero ipinagpatuloy niya ang pagsunod sa dalawa, sinabing gusto niyang manatili kasama si Asta. Ngumiti si Chenbi, sinasabi na hindi pa siya nakakabuo ng malapit na ugnayan sa kahit sino at nakakabahala para sa kanya na sumali sa ibang grupo. Ngumingiti si Chenbi, sinasabi na hindi pa siya nakakakilala ng kahit sino at nakakahiya para sa kanya na sumali sa ibang grupo. Kahit na hindi ganap na komportable si Asta dito, sinasabi niya kay Chenbi na gawin niya ang anumang gusto niya. Kahit na hindi ganap na komportable si Asta dito, sinabihan niya si Chenbi na gawin niya ang kahit ano na gusto niya. Masaya si Chenbi nang marinig ito dahil inaasahan niyang itutulak siya ni Asta palayo. Inaasahan ni Chenbi na itutulak siya ni Asta, kaya agad siyang nagsimula ng serye ng usapan kay Asta na nagbibigay sa kanya ng kaunting katinoan dahil matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa mga baliw simula nang bumalik siya sa tamang oras. Binibigyan si Asta ng kaunting katinoan dahil matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa mga baliw mula nang bumalik siya sa tamang panahon. Sa totoo lang, nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging normal. Sa totoo lang, nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging normal. Para mapanatili ang normal na buhay, naniniwala si Asta na kailangang ganap siyang magpakasaya sa akademya. Sa unang araw ng kanilang lektura, nagrereklamo na si Damian kung gaano siya katutulog. Sandali na ring dumating si Chenbi.
Hindi makapaniwala si Chenbi na kailangan pa rin nilang pumasok sa klase matapos ang lahat ng kaguluhan noong nakaraang araw. At sumang-ayon si Asta sa kanya, sinabing ito ay mahigpit. Sa mga nalaman ni Asta, nakikita niyang hindi galing sa mayamang pamilya si Chenbi, pero hindi siya mukhang mahiyain. Sa katunayan, mukhang masayahing tao siya. Bigla namang binanggit ni Chenbi na ang kanilang guro sa M3 homeroom ay si Professor Jera. Nalilito si Asta dahil hindi pa niya naririnig ang pangalan at ipinaliwanag ni Chenbi na si Jera ay isang malaking tao. Mukhang, minsan na siyang pumatay mag-isa ng isang malaking grupo ng mga troll. Mukhang nag-iisa niyang pinaslang ang isang hukbo ng mga troll. Biglang pumasok si Jere sa silid at agad na naalala ni Asta siya mula sa seremonya ng pasukan. Nakatayo si Jere sa harap ng klase at muling ipinakikilala niya ang sarili niya. Sinasabi niya na ang kaguluhan na nangyari sa paaralan noong nakaraang araw ay wala sa kanilang kinalaman at malaya silang magpatuloy sa pag-aaral. Sinasabi ni Jere sa mga estudyante na bago ang lahat susubukan nila sa isang pagsusulit sa mana. Sinusuri ng test na ito ang dami at kalidad ng kanilang mana. Sinusuri ng pagsusulit na ito ang dami at kalidad ng kanilang mana. Tinanong ni Jere kung alin ang mas mahalaga sa palagay nila. Isa sa mga estudyante, isang babae na nagngangalang Argon, ang nagtataas ng kamay upang sagutin ang tanong. Sabi niya walang tiyak na sagot sa tanong dahil kung mayroon ng isang antas ng mana, naniniwala siya na mas mahalaga ang mana. Pagkatapos ay tinanong ni Jere kung bakit niya pinili ang sagot na iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Jere kung bakit niya pinili ang sagot niya. Nagbigay siya ng isang halimbawa na nagsasabing kapag nakaharap sa isang mage na may pantay na lakas, ang may mas mataas na kalidad ng mana ay natural na magkakaroon ng kalamangan. Ang may mas mataas na kalidad ng mana ay karaniwang magkakaroon ng kalamangan. Nang marinig ni Asta ito, naisip niya na para bang sinasabi lang ng babae ang sagot sa libro. Sa karanasan ni Asta, alam niya na ang kalidad ng mana ay nakakaapekto sa katumpakan, katatagan, at lakas ng mga spell. Sa madaling salita, walang silbi ang maraming mana kung hindi matamaan ng mage ang target niya. Sa madaling salita, walang silbi ang maraming mana kung hindi maabot ng mahika ang target at halatang halata ang pagkadismaya ni Jere sa sagot na nakuha niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang pamilya ni Argon at sumagot siya na galing siya sa pamilya ng Baron Pelem. Mukhang labis na naiinis si Jera, sinabing akala na niya ang parehong bagay. Nabibigo si Argon na may luha sa mata. Muling itinuro ni Jera ang tanong sa klase, ngunit walang sino man ang handang maranasan ang kaparehong kapalaran ni Argon. Bigla niyang itinuro ang guro at sinabing hindi niya alam ang sagot at sinasabi lang niya na ang dami ng mana ang pinakamahalaga. Sang-ayon si Asta sa kanya sa ilang bahagi, sinasabi na may mga pagkakataon na mas mahalaga ang dami kaysa kalidad. Sa esensya, parehong mahalaga ang dalawa pero nakasalalay ito sa salik na kanilang pinagtutuunan ng pansin. Gaya ni Argon, nadidismaya si Jere sa sagot na nakuha niya at binibigay niya kay Argon ang parehong traito na natanggap ni Argon. Nalulungkot si Jere sa sagot na nakuha niya at ibinabalik niya kay Argon ang parehong traito na natanggap ni Argon. Hindi pa handa si Jere na sumuko hanggat hindi niya makuha ang angkop na sagot at patuloy niyang tinatawag ang mga estudyante isa-isa. Nagsimula nung magbulungan ng klase kung gaano siya nakakainis dahil pinapahirapan niya sila sa unang araw ng pasukan. Sa kabilang banda, iniisip na ni Asta kung anong sagot ang makakapasa sa tanong ni Jera. Sa pagkakataong yun, sinabi ni Jera na narinig na niya ang lahat ng kailangang sabihin at inamin niya na halos lahat ay malapit na sa tamang sagot. Sa katunayan, walang tamang sagot mula pa sa simula at hindi naman talaga siya naghahanap ng tamang sagot. Tinanong niya kung ang sagot na ibinigay nila sa kanya ay tunay mula sa kanilang puso o kung sinusubukan lang nilang sabihin ang nais niyang marinig. Pinapaalala ni Jera na hindi pinapayagang mawala ng paninindigan ng isang mangkukulam kahit kailan o saan man. Bukod pa rito, hindi sila dapat madala ng tukso at kailangang may lakas sila upang panindigan ang kanilang hangarin hanggang sa dulo. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung sa sagot na ibinigay nila sa kanya, maaari nilang tawaging tunay na mage ang kanilang pananaw. Sinasabi ni Jera na ang pinakamahalaga ay kailangang maging tunay na mage sila. Sa pamamagitan ng mensaheng ito, hinihikayat ni Jera silang panatilihin ang mensahe sa kanilang puso. Sa huli, naisip ni Asta na tama siya at napagtanto niya na talagang kakaiba ang paraan ng pagtuturo ng babae. Kapag dumating na ang oras ng pagsusulit sa sukat ng mana, ang unang tinawag niya ay si Argon. Nagulat si Jera nang sabihin niya na siya ang magiging kinatawan ng klase. Inamin ni Jera na kahanga-hanga ang kanyang naunang sagot at bilang kinatawan, siya ang magtatala ng sukat. Nabigla si Asta nang makita ito at naisip niya kung paano tinuturuan ni Jera ang kanyang mga estudyante. Tapat sa sarili, labis siyang humanga. Nagulat ang mga estudyante nang makita ang sagot. Nagulat din sila sa kagamitan na sinasabing napakahirap makuha. Alam ni Jera na karamihan sa kanila ay hindi pa nakakakita nito dati at ngisi siyang masama, sinasabi niyang panahon na para malaman ang kanilang antas ng mana. Ang buong layunin ng pagsusulit ay malaman kung may monster sa kanilang grupo. Ipinaliwanag ni Jera na madali lang gamitin ang aparato. Upang ipakita sa buong klase kung paano ito gumagana, sinabihan niya si Argon na ilagay ang kamay niya sa kristal na orb at i-channel ang kanyang mana dito. Lumapit si Argon sa bola at ginawa ang sinabi, at sobrang lumiwanag ang aparato.
Nabilib siya dito, at itinuro ni Jera ang pangunahing indicator sa lahat ng mga nakikita roon. Sinasabi niya na ang kalidad ng mana ay nasa pagitan ng 1 hanggang 10, at ang antas ni Argon ay 4 na nagpapakita na siya ay isang kahanga-hangang binibini. Ayon sa datos, noong nakaraang taon, ang mga freshman ay karaniwang nakakuha ng 3 sa indicator. Namumula ng gusto si Argon nang marinig niya ito, at nagpapasalamat siya kay Jera sa papuri. Pagkatapos nito, sinasabi ni Jera na ang susunod na susukitin ay ang dami ng mana, at kailangan lang niyang ibuhos ang mana niya sa aparato. Para sa dami ng kanyang mana, huminto siya sa 17. Nakakagulat, sabi ni Jera na napakagandang resulta nito dahil ang huling bagong estudyante ay huminto sa 15. Pinupuri ni Jera siya, sinasabing parang masipag siyang babae base sa nakakabaliw na score na nakita niya. Agad nitong itinakda ang pamantayan para sa natitirang mga estudyante na nagsimula ng manalangin na sana makakuha rin sila ng maganda. Sa kabilang banda, nakikita na ni Asta na magiging maganda ang paglago ni Argon. Agad umalis si Jera dahil may kailangan siyang asikasuhin, ngunit iniutos niya sa kanyang assistant professor na ipagpatuloy ang pagsusukat. Nagsimula nang lumabas isa-isa ang mga estudyante para tingnan ang kanilang potensyal. Sa ganitong paraan, nakakuha si Argon ng kaunti pa kaysa sa kailangan niya at nakakuha siya ng kaunti pa kaysa sa kailangan niya. Nakuha ng mga estudyante ang kaunti pang higit sa kanilang kailangan, ngunit hindi nila nakuha ang kaunti pang higit pa sa kanilang kailangan. Sa pamamagitan ng sukat, nalaman nilang lahat kung saan sila kulang at kung saan sila kailangang magpahusay. Bigla namang lumapit si Chenbi kay Asta, hinihikayat siyang tumayo para masukat ang kanilang mana. Sang-ayon si Asta, ngunit abala si Damien na natutulog na parang tupa muli. Biglang lumapit si Furion, isang estudyante, para sukatin ang kanyang mana at ang kanyang score ay nagpabaliw sa lahat. Umabot si Furion sa level 6 sa kalidad habang ang kanyang dami ay umabot sa 20. Nagulat si Asta na ang si Furion ay mula sa parehong angka ni Dahlia pero magkaiba sila ng kulay ng buhok, ibig sabihin ay galing siya sa isang sangay na pamilya. Naiintindihan din ng assistant kung bakit kahanga-hanga ang mga resulta niya dahil galing siya sa isang kilalang pamilya. Ngunit, sinabihan niya na may kaunting trabaho pa rin na kailangang gawin. Gayunpaman, ipinaalam niya na may kaunting trabaho pa siyang kailangang gawin. Sa sandaling iyon, tuluyang nagising si Damien mula sa kanyang tulog, ganap na nalilito sa nangyayari. Sa una, sinabihan ni Asta siyang matulog na lang ulit pero nagbago siya ng isip at sinabing ginagawa nila ang pagsukat ng mana. Mukhang walang interes si Damien at tinanong kung bakit nila ginagawa ang eksperimento sa simula pa lang. Sabi ni Asta, wala siyang ideya pero dahil wala namang mawawala sa kanila, maaari na nilang subukan. Dahil nasa klase, natuwa si Damien at sumigaw na susubukan din niyang sukatin ang kanyang mana. Hindi makapaniwala si Asta na seryoso si Damien at ang mga tao ay nagsasabi na bata pa si Damien. Mas naging sikat din si Asta simula nang talunin niya si Exter. Sa grupo, si Chenbi lang ang hindi kilala. Hindi masaya si Asta na siya ang tinawag na manlay, samantalang si Damien pa ang mas excited sa lahat. Nakarating si Damien sa entablado at hinikayat siya ng guro na subukan ng aparato. Damien ay pumunta sa entablado at hinihikayat siya ng guro na subukan ng aparato. Matapos makumpirma kung ano ang kailangang gawin, hinawakan ni Damien ang bola at nang kunin ng indicator ang sukat, lahat ng klase ay nagulat. Walang naniniwala sa nangyayari sa harap nila at halos mapa-atres pa si Furion habang nakatitig sa tabla. Si Damien ay parabang kabilang sa mga tinatawag na halimaw. Mayroon siyang kalidad ng mana na level 9 habang ang dami ng mana niya ay 67. Sa lahat ng nasa kwarto, si Asta lang ang hindi nagulat kahit kaunti. Naiintindihan ni Asta na lahat ay naninigas sa harap ng kadakilaan. Alam ni Asta na isang henyo si Damien pero hindi niya inasahan na babasurain niya ng husto ang mga mataas na marka. Damien, gaya ng dati, hindi alam ang ibig sabihin ng ginawa niya at nagsimula siyang magtanong kung mataas ba ang score niya. Sa wakas, naisip ni Asta kung paano naging isang halimaw si Damien. Pero sigurado ako na mas magiging mabuting tao si Damien at makakatulong sana siya sa pagbabago ng mundo kung pinili niya ang tamang landas. Sa pagkakataong ito, narito siya upang alagaan siya at tiyaking tatahak siya sa tamang landas.